Mr. Silent Channel. Please like, share and subscribe. Kabanata 1781 hanggang 1790. Nagsimula ang pagkakataong ito nang matalo siya ni Guyana sa martial arts recruitment meeting. Mula sa sandaling iyon, alam niyang imposibleng magkasama sila ni Guyana pansamantala. Bagamat hindi niya alam kung bakit in love si Guyana sa kanyang sarili, bakit niya ginawa ito. Pero alam niya na kahit anong gawin niya ngayon, bumalik ang puso niya na hindi niya mapanalunan sa ngayon. Masyadong masakit para sa kanya ang pakiramdam na ito, at masasabi pa itong malupit. Sa makatuwid, sa kaibuturan ng kanyang puso, ayaw itong tanggapin ni Tang Wulan. Gayunpaman, napakaraming bagay ang kailangan niyang harapin. Pagbutihin ang iyong paglilinang, pamahalaan ang Shrek Academy at Tang Sect, harapin ang Spirit Spreading Pagoda, at harapin ang militar. At iba pa. At iba pa. Ang lahat ng ito ay nangangailangan ng kanyang buong konsentrasyon at higit na lakas. Wala siyang oras para sa sarili niyang mga gawain, at sa oras na ito, alam din niyang wala siyang magagawa. Hindi nagkusa si Guyana na bumalik. May naisip pa nga sa subconscious niya na palakasin ang sarili. Marahil, kung ang sarili ay magiging sapat na malakas, posible bang maibalik siya? Sa makatuwid, siya ay nagsusumikap sa tuktok. Bukod dito, nakikita rin niya na ang lakas ni Guyana ay mabilis ding bumubuti. Umaasa na lang siya na balang araw kapag nasa tuktok na ng mundo silang dalawa, sino pa ang makakapigil sa kanilang pagsasama sa mundong ito. Mayroon din siyang ilang mga hula tungkol sa pagkakakilanlan ni Guyana. Hula na lang niya na may ilang sitwasyon. Inaasahan lang niya na hindi ito ang pinakamasama. Sa sandaling ito, mabilis na lumabo ang mga mata ni Tang Wulan nang pumukaw ng pag-aalala ang mga salita ni Long Yuzo. Nagulat si Long Yuzo. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Tang Wulan sa ganitong estado. Mula sa dating normal, ito ay halos agad na nag-transform sa isang mababa, madilim, at kahit na medyo dekadente at masilaw. Ito pa rin ba ang Tang Sect Master at Shrek Academy Poseidon Pavilion Master na nakangiti at nagmamalaki sa harap ng maraming extreme Daoluo? Wulan, I'm sorry. Okay ka lang? Pansamantalang tanong ni Long Yuzo. Umiling si Tang Wulan, bumalik ang linaw ng kanyang mga mata, at sa isang mapang-akit na ngiti, sinabi niya, ikaw talaga ay isang batang babae na nagmamasid sa mga subtleties. Ngunit nakita mo rin na kung ang puso ko ay talagang bukas, hindi ito ang tanggapin ang kaligayahan, at ito ay upang palabasin ang mga negatibong emosyon na itinatago at pinigilan. Sa tingin mo ba ay nasa mabuting kalagayan ako? Natahimik si Long Yuzo, at hindi niya alam kung paano hikayatin si Tang Wulan na gawin ito. After a long while, she said, masyado ka nang naghihirap sa sarili mo. Sana lang maging maayos ka. Okay lang ba? Siguro, sa atin. Nakatadhana ang buhay mo na walang destiny, at hindi ka makakahawak ng pangalawang babae sa puso mo, pero makukontento ako hanggat tinitingnan kita. Marahan na bamantong hininga si Tang Wulan, babae, bakit ka? Hindi ako mabuting kasama. Sa totoo lang, ang pinakagusto ko ay ang mamuhay ng payapa. Kahit bago ako mag-6 na taong gulang, naranasan ko na ang kaligayahan. Noong panahong iyon, nasa tabi ko ang aking ama at ina, namumuhay ng walang pakialam. 6 na taong gulang pa lamang ako, at nagsimula akong matutong magpanday. Kahit na ang aking buhay ay may kaunting pagod at pagod. Si lovely sister ay nasa tabi niya hanggang sa mag-aral ako sa kolehiyo, ang aking mga magulang ay biglang nawala sa oras na iyon, malamang na ako ay naalis sa pamamagitan ng pagtuturo ng Espiritu Santo o ng espiritual na tore mula noon, siya at ang kanyang mga kaibigan ang sama-sama sa akin, at sinasamahan ako mula sa aking kabataan. Noong panahong iyon, ito ang pinakamahirap na panahon para sa akin. Ang kumpanya niya ang pumipigil sa pag-anod ng puso ko. Noong panahong iyon, parang naging binhi siya at itinanam sa puso ko. Maghintay hanggang sa paglaki ko. Noong panahong iyon, bago ko namalayan, tumubo na ang binhing iyon bilang isang matayog na puno sa puso ko. Sino siya? Iyan ba ang taong nagligtas sa iyo mula sa Abyss Tide? Matapang na tanong ni Long Yuzo. Marahan na tumanggaw si Tang Wulan, hindi niya alam kung ilang beses niya akong niligtas. Bagamat hindi niya alam kung bakit hindi niya ako makakasama sa anumang kadahilanan, alam kong katulad ko siya, at nasa puso lang niya ang isa't isa. Totoo rin ito. Nasa puso ko ang huling pag-asa. Pagkatapos ng kaganapang ito, magkakaroon din ako ng pangunawa sa relasyong ito, kahit anong mangyari, babalikan ko siya, kahit anong mangyari, babalikan ko siya. Tahimik na tumanggaw si Long Yuzo, nainggit talaga ako sa kanya. Sana rin ako ang nagtanim ng binhi. Mukhang kailangan ko talagang magsimula ng maaga. Sa puntong ito, ngumiti siya. Medyo mapait ang ngiti, pero parang medyo bumitaw din. Nang may sasabihin pa sana si Tang Wulan, biglang sinabi ni Long Yuzo, pwede ba kitang yakapin? Sandali lang. Bago pa makasagot si Tang Wulan, mabilis siyang humakbang pasulong, yamakap sa kanyang baywang, at mahigpit na idiniin ang kanyang mga pisngi sa kanyang dibdib. Walang kamalay-malay na gustong itulak siya ni Tang Wulan palayo, ngunit naramdaman na niya ang bahagyang panginginig ng kanyang katawan, at may mainit at mahalumigmig na hininga sa kanyang dibdib.
Napabuntong hininga siya sa puso, hindi pa rin niya matiis na itulak siya palayo, bahagya niyang hinawakan ang mahabang buhok nito. Pagkaraan ng isang buong minuto, ibinaba ni Long Yuzo ang kanyang ulo at iniwan ang kanyang dibdib na parang inipon niya ang kanyang lakas ng loob. Salamat. Marahil, ito ay upang wakasan ang aking batang crush. Magiging mabuting magkaibigan tayo sa hinaharap, okay? Matapang niyang itinaas ang kanyang ulo, namumula pa rin ang kanyang mga mata, ngunit may kakaiba sa kanyang mukha. Ngiti. Well, syempre, palagi tayong magkaibigan. Sumagot si Tang Wulan. Ngumiti si Long Yuzo, kung gayon, lalabas muna ako. Ingatan mo ang iyong sarili. Sinabi ni Tang Wulan, kayong lahat ay lumipat upang manirahan sa malapit, at bigyang pansin ang paglilinang sa mga araw na ito. Ang aura ng buhay ng subtree ng buhay ay napakayaman, na tumutulong sa iyo na gisingin ang kapangyarihan ng buhay mula sa iyong pinagmulan. Parehong ang iyong antas ng paglilinang at ang iyong pangangatawan ay magkakaroon ng malaking kalamangan. May posibilidad pa na magsimula ng isang benign variation ng martial soul. Oo, okay. Salamat. Tila bumalik sa normal si Long Yuzo, at pagkatapos ng isa pang pagsaludo ng militar kay Tang Wulan, tumalikod siya at naglakad palayo. Habang pinapanood siyang umalis, medyo gumaan din ang loob ni Tang Wulan. Kung kaya niya talagang bitawan, malaking bagay iyon. Kung tutuusin, wala siyang maibigay sa kanya, at natatakot siyang masaktan siya. Ngayon, isang magandang sitwasyon na hayaan siyang makilala sa mas malumanay na paraan. Ngunit ang hindi niya alam ay sa sandaling lumabas ng pinto si Long Yuzo, hindi na napigilan ang mga luha. Ikaw ay isang lalaki na tumatanggap ng kamatayan, ngunit hindi ba ako isang matigas ang ulo na babae? Sa kanyang mga mata, ang kakaibang ngiti ay naging isang uri ng determinasyon. Ang buong koalisyon ay nagsimulang gumana ng tahimik. Ang mga utos ng kumperensya ng militar ay ganap na ipinatupad. Sa oras na ito, ang hukbong federal ay nagtipon ng higit sa 700,000 sa front line, kung saan ang kabuuang bilang ng hukbo ay kasing taas ng 400,000, at ang tatlong hukbong dagat ay may halos 200,000 sa mga barko. Ito ay higit sa lahat dahil ang infantry sa tatlong pangunahing federal na fleets ay na-replenished sa lupa. Si Lu Jun pa rin ang pangunahing kapangyarihang panlaban ng labanang ito, at ang hukbong dagat ay pangunahing ginagamit upang harangan ang dagat at magsagawa ng malalayong pag-atake. Natapos ang lahat ng paghahanda kinaumagahan. Umagang-umaga. Ang mga pinuno ng militar at mga pangunahing organisasyong pangkaluluwa ay muling nakakonsentre sa silid ng kumperensya. Matapos iulat ang lahat ng mga paghahanda, ang susunod na bagay na hihintayin ay ang oras upang sa wakas ay magsimula. Isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha, si Tang Wulan ay nagpakita ng bakas ng determinasyon. Sa mapagpasyang labanan ngayon, dapat tayong lumaban. Malamang ay hindi pa dumarating ang Abyss Sovereign, o sa madaling salita, pagkatapos na supalan ng eroplano, hindi na siya makakababa kung tutuusin. Kung hindi, ang gayong banal na pag-iral sa antas ng paninirang puri ay lumitaw sa eroplano ng Daoluo Continent, at bilang tagapagpala ng eroplano, ang anak ng kalikasan, tiyak na mararamdaman niya ito. Inaasahan din niyang hindi na makakarating ang Abyss Sovereign. Lumilitaw ngayon na ang pagsugpo sa eroplano ay malaki pa rin para sa pagpigil ng eroplano sa kailaliman. Hindi ko lang alam kung ilang Emperor-level powerhouses ng Abyss ang dumating. Ito ay tiyak na hindi lamang isang itim na emperador. Ngayon tingnan natin kung gaano kalaki ang pinsalang magagawa ng mga makabagong sandata sa mga nilalang sa kailaliman. Sa wakas, kalahating oras na lang bago magtanghali. Nakaupo sa posisyon ng Commander-in-Chief, ang magic pen na si Daoluo Guanzi ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at sumigaw sa malalim na boses, "Reconnaissance Robot, Dispatch." Ang pagpapalabas ng kautosang ito ay nagpapahiwatig din na sa wakas ay magsisimula na ang labanang ito. Sa panig ng Federal Army, libu-libong iba't ibang mga reconnaissance robot ang halos dumagsa. Papalapit sa bangin sa di kalayuan. Sa conference room ng General Headquarters, 12-dosenang malalaking screen ang agad na lumipat sa field of vision ng mga reconnaissance robot na ito, at mabilis na lumapit sa direksyon ng Northern Core Circle ayon sa direksyon ng imaheng ipinadala ni Guyan noon. Ang atensyon ng lahat ay nasa robot, at nagiging seryoso rin ang ekspresyon ng mukha nito. Ang mga robot na ito ay naglalakbay ng napakabilis. Maliban sa ilang robot na nakakabagot sa lupa, karamihan sa mga ito ay high speed at malalim. Nakalagay na ang lahat ng departamento, handang umalis anumang oras. Manatiling nakikipag-ugnayan sa Knuckle ang channel na Soul Communicator. Bumaling si Guanzi sa lahat, dumating na ang oras para sa mapagpasyang labanan, hiling ko na magtagumpay kayo. Tagumpay. Umalis sa meeting room ang mga pinuno ng iba't ibang Soul Master Organization at ang mga pinuno ng Major Soul Master Organization. Ang military video equipment na pansamantalang nakakonekta sa Soul Communication Communicator ay dinala sa kanila upang panuurin ang iba't ibang mga imahe na kinunan ng Front Reconnaissance Robot anumang oras. Ang isang labanan ng sukat na ito, hindi banggitin ng mga pangunahing organisasyon ng Kaluluwa Master, ay ang unang pagkakataon kahit na ang mga sundalo ng Federation ay lumahok. Pagkatapos ng lahat, kailan kumilos ang 8 Legions ng magkasama?
Kahit na ang digmaan ng agresyon laban kina Xingluo at Dao Ling ay hindi pa nangyari noon. Sa humigit kumulang 2 araw o higit pa, darating din ang Southern Army, na talagang hindi pa nagagawa. Direktang bumalik si Tang Wulan at ang iba pa sa Life Child Free Camp, binibigyang pansin ang imaheng ibinalik ng Reconnaissance at Detection Soul Guide sa harap. Ang matinding hilaga ay isang mundo pa rin na natatakpan ng yelo at nyebe, na may mababang temperatura, malakas na hangin, at malupit na kapaligiran na hindi maaaring mabuhay ng mga ordinaryong tao. Maging ang mga Soul Beast, iilan lang na malapit sa Bingzo ang makakaligtas dito. Ang anggulo ng video ay patuloy na inililipat sa iba't ibang mga gabay sa kaluluwa. Makalipas ang halos 10 minuto, sa wakas ay natuklasan ng Reconnaissance Soul Guide na lumilipad sa harapan ng hitsura ng mga nilalang sa kailaliman. Isang paniki na may 4 na kuko ang lumilipad sa hangin. Tila nadiskubre nito ang pagkakaroon ng gabay ng kaluluwa ng Reconnaissance sa unang pagkakataon, ipinapapak ang mga pakpak nito, at diretsyong lumipad patungo sa gabay ng kaluluwa ng Reconnaissance. Ang bilis ng paglipad ng Reconnaissance Soul Guidance Device ay hindi kapani-paniwalang mabilis, tulad ng isang maliit na eroplano ng Soul Guidance, kaagad na umiikot ng may kakayahang umangkop, umiikot at tumatakbo. Ang Soul Guidance Device na ito ay malayuang kinokontrol mula sa malayo, na mas flexible kaysa sa aktwal na piloted aircraft. Ngunit ang paniki na may 4 na kuko ay biglang sumigaw, at isang alon na hindi nakikita ng mata ang lumitaw sa hangin. Ang Reconnaissance Soul Guidance Device ay biglang nanginig at mabilis na nahulog. Ang 4 na kuko na paniki ay sumugod na parang kidlat, at binasag ang gabay ng kaluluwa ng Reconnaissance gamit ang isang kuko. Ito ay dapat na isang pag-atake na katulad ng isang sound wave. Parehong may 4 na Claude na paniki at 6 na Claude na paniki ay may ganitong kakayahan. Sabi ni Cao Dezi sa malalim na boses. Maraming beses na siyang nakipag-ugnayan sa mga nilalang sa kailaliman, at natural niyang kilala ang mga ito. Mayroong isang malaking bilang ng mga 4 Clobat at 6 Clobat, at ang kanilang combat effectiveness ay talagang hindi masyadong malakas, ngunit ang kanilang detection capabilities ay medyo malakas. Maaaring gumamit ng mga ultrasonic na nakakasakit at nagtatanggol na paniki, at mayroon silang malakas na kakayahan sa pagtuklas. Kahit na ang bilis ng Reconnaissance Soul Guidance Device ay napakabilis, hindi ito kasing bilis ng ultrasonic, at hindi sapat ang kakayahan nitong anti-interference. Ang unang Reconnaissance Soul Guidance Device ay sobrang nasira. Kaagad pagkatapos, mas maraming Reconnaissance at Detection Soul Guidance Device ang lumitaw sa harap. Gayunpaman, sa himpapawid, nagsimula ring lumitaw ang mga paniki na may 4 na kuko at 6 na kuko. Napakalawak ng kanilang mga sanga, at hinaharangan nila ang Reconnaissance sa halos lahat ng direksyon. Ang iba't ibang uri ng Reconnaissance Soul Guide ay walang mapagtatagwan sa harap ng kanilang mga ultrasonic wave. Sa loob ng ilang panahon, isang malaking bilang ng Reconnaissance Soul Guidance Device ang sunod-sunod na nasira sa ilalim ng kanilang blockade. Ang sitwasyong ito ay nangyari na rin dati, ngunit sa pagkakataong ito ang bilang ng mga gabay sa kaluluwa ng Reconnaissance na ipinadala ng Federal Army ay ang pinakamalaki. Ang mga gabay ng kaluluwa ng Reconnaissance na nakatago mula sa lupa ay nasa daan pa rin, at kailangan nila ng mas mahabang oras para makarating sa front line. Central Army Corps, ang unang regiment ng Air Force ay ipinadala upang magsagawa ng fire reconnaissance. Sa pamamagitan ng pampublikong channel ng Combat Headquarters, naglabas ng utos si Yu Guanzi. Nang marinig ang mga salitang firepower reconnaissance, lahat ng mga sundalo at maraming Soul Master na organisasyon ay hindi napigil ang maging solemna. Ang fire reconnaissance ay ang tunay na reconnaissance na isinagawa ng Air Force, at ang bahaging ito ng Air Force ay malamang na gamitin ang kanilang sariling buhay bilang isang presyo kapalit ng unang kamay na impormasyon. Bumalik na rin si Dong Xian sa combat headquarters ng kanyang Western Army sa oras na ito. Nang marinig ang utos na ito, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, may mukha pa rin si Yu Guanzi. Nasa tabi niya si Chenggu Dongfeng, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, sana magkaroon ng magandang resulta. Sumulyap si Dong Xian sa kanya, syempre. Naiintindihan ko ang iyong negosyo, ipinaliwanag na ito ng ministro, ngunit ang lahat ay dapat na nakabatay sa tagumpay ng labanang ito. Tumango si Chenggu Dongfeng, ngunit may malamig na kinang sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Ang kanyang inalis na braso ay gumamit ng maraming paraan upang muling ipanganak ngunit hindi ito magawa, na nagpapakita kung gaano kalaki ang Golden Dragon Spear. Mayroon siyang hindi malilimutang galit kay Tang Wulan. Ang walang nakakaalam ay kagabi lang, nakatanggap siya ng espesyal na channel na Soul Guidance Communication mula sa Ghost Emperor. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng hangin ang tumunog mula sa mataas na altitude, at isang silver-white soul-guided na sasakyang panghimpapawid na may federal na emblem ang lumipad ng napakabilis, dumiretso sa dulong North Core Circle. Mayroong humigit kumulang 50 fighter jet sa isang rehimyento ng Air Force. Bagamat iba ang organisasyon ng iba't ibang corps, pareho pa rin ang kabuuang istruktura. Ang sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ay maaaring ang pinakamahal na makina ng digmaan ng Federal Army.
Maging ang Central Army Corps ay mayroon lamang 500 mandirigma sa kabuuan. Ito na ang pinakamataas na configuration. Kahit na ang Soul Guidance Fighter ay walang combat diversity ng mecha, ito ay malayo sa mecha sa mga tuntunin ng bilis. Siyempre, ito ay isang mecha ng antas ng Diyos o mas mataas. Sa hukbo, ang normal na pag-install ay limitado sa purple class na mecha. Ang mga mecha na nasa itaas ng purple rank ay pribadong pagmamay-ari ng mga general mismo. Kaya wala ito sa saklaw ng pagsusuri. Sa oras na ito, 50 sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ang lumipad ng napakabilis, at posible na malinaw na makita na ang lahat ng mga larangan ng pangitain ng video ay mabilis na naging mas malawak. Kung titingnan mo ang lupa mula sa isang mataas na lugar, makikita mo ang mas malalayong lugar. Ang bilis ng 50 sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Mula sa pag-alis hanggang sa full speed acceleration, ito ay pumasok sa isang supersonic na high speed na estado ng paglipad. Sol M na ang mukha ni Yu Guanzi, nakakuyong ang kanyang mga kamao. Ang 1st Regiment ng Air Force ay isa sa mga piling tao ng Central Army. Lahat sila ay binubuo ng mga ace pilot at ang kanyang tunay na pangunahing puwersa. Tanging ang pinaka-kritikal na mga gawain ang gagawin ng Air Force Regiment. Hindi siya binaygo ng Air Force Group. Alam na alam ni Yu Guanzi na sa malaking labanan ng hukbong ito, bilang Commander-in-Chief, kung ang kanyang sariling mga tao ay hindi maaaring manguna, paano siya magtatanong sa iba? Siyempre hindi siya papayag na mamatay ang kanyang mga nasasakupan, kaya sa unang pagkakataon, ipinadala niya ang kanyang pinakamalakas na Air Force, na maaaring ang pinakamahusay na paraan upang mabawasan ang mga nasawi. Ang 50 sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ay ang pagkikristal ng pinakabagong teknolohiya ng kasalukuyang federasyon, at lahat sila ay nagdadala ng pinaka-advanced na radar at mga anti-jamming device. Pagkatapos lumipad palabas ng kampo, naghiwa-hiwalay sila sa unang pagkakataon, bawat isa sa isang grupo, lumilipad ng napakabilis. Sa normal na operasyon ng Air Force, kung mayroong dalawang eroplano, ang isa ay ang lead plane at ang isa ay ang wingman. Ang lead plane ay ang pinuno at ang pangunahing attacker, habang ang wingman ang nagsisilbing escort nito at sinusubaybayan ang iba't ibang direksyon. Kung ang dalawang sasakyang panghimpapawid ay tahimik na magtutulungan, ang iba't ibang paraan ng labanan ay mabubuo sa himpapawid. Ang mga operasyon ng sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ay karaniwang may iba't ibang bilang ng mga kombinasyon ng unit, mga kombinasyon ng squad, at mga kombinasyon ng brigada. Kung mas maliit ang bilang ng mga kombinasyon ng sasakyang panghimpapawid, mas malakas ang mga piloto ng kombinasyong ito. Upang maisegawa ang parehong misyon, ang mas kaunting sasakyang panghimpapawid sa isang pormasayon, mas malakas ang kanilang kakayahang magsagawa ng mga misyon. Ang squad na nabuo ng dalawang eroplano ay ang pinakamaliit sa bilang, at ang dalawa ay nanunood at nagtutulungan sa isa't isa bilang isa. Ito ay para sa mga piling tao. 50 eroplano mula sa unang regiment ng Air Force ng Central Army Corps ang lumipad at naging 25 grupo upang lumipad patungo sa iba't ibang mga coordinate, na ganap na nagpakita ng kanilang katalinuhan. Maging si Dong Xian, na labis na hindi nasisiyahan kay Yu Guanzi, ay hindi napigil ang tumango upang aprubahan ang eksenang ito. Ang Air Force Regiment na ito ay ang kayamanan ni Yu Guanzi sa ilalim ng kahon. Ito ay isang tunay na malakas na hukbo. Sa pagkalat ng hukbong panghimpapawid, ang larangan ng pangitain ay lumaganap ng husto. Nakikita ang malalaking bahagi ng lupa. Bukod dito, ang bilis ng paglipad ng supersonic na sasakyang panghimpapawid ay hindi ang maaaring makamit ng nakaraang reconnaissance aircraft. Hindi nagtagal, lumapit sila sa dulong North Core Circle. Ang kanilang hitsura ay natural na napansin ng kolonya ng paniki. Sa oras na ito, ang mga sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ay lumilipad sa taas na higit sa 3 kilometro. Ang mga paniki na may 4 na kuko ay hindi makakalipad sa taas na ito. Ang 6 na clod na paniki lamang ang mabilis na lumilipad at lumalapit sa reconnaissance plane sa himpapawid. Ang No. Isang formation ng Air Force Regiment ang unang nakakita ng 6 na clod na paniki na hamarang sa harapan. Isang dosenang malalaking 6 na kuko na paniki ang nakapalibot mula sa lahat ng direksyon. Ang isang malaking bilang ng mga ultrasonic wave ay pinakawalan, na sumasakop sa airspace na ito, sinusubukang makagambala sa mga electron-ikong kagamitan sa Soul Guidance Fighter. Gayunpaman, ang mga mandirigmang ito na ginagabayan ng kaluluwa ay ang lahat ng pinaka-advanced na mga sandatang panlaban sa Federation ngayon, at mayroon silang napakalakas na mga kakayahan sa anti-jamming. Ang dalawang eroplano sa formation isang ay hindi ibig sabihin na iwasan ang 6 na clod na paniki na ito. Nang makitang malapit na itong lumapit sa kolonya ng paniki, isang sinag ng liwanag ang kumislap sa ilalim ng tiyan ng mahabang eroplano, at 2 sinag ang nailabas na. Pagkatapos, ang mga sinag ay pinalawak sa magkabilang panig, at 2 pang shot, 2 pa. Isang kabuuang 6 na kanyan ang nagpaputok ng alon, na sumabog sa 6 na kuko na paniki sa harap. Ang isa sa 6 na kuko na paniki ay biglang isinara ang mga pakpak at hinaranggan ito sa harapan. Ito ang pinakamalaki sa 6 na clod na paniki na ito.
Sinasabayan ng sunod-sunod na tunog ng pupo, ang 6 na sinag ng liwanag ay nag-iwan ng 6 na butas sa mga pakpak nito, na naging dahilan upang mapasigaw ang 6 na kuko na paniki. Ngunit ang iba pang 6 na kuko na paniki ay lumusab na. Sa oras na ito, ang dalawang sasakyang panghimpapawid na ginagabayan ng kaluluwa ay gumawa ng nakakagulat na paggalaw. Ang lead plane ay biglang humina, nabawasan mula sa orihinal na supersonic na bilis, at nagkaroon pa ng kapansin-pansing paghinto sa hangin. Pagkatapos ay itinaas ang ilong ng sasakyang panghimpapawid, na gumagawa ng isang cobra maniobra, na itinayo ng marahas, at pagkatapos ay tumaas sa langit na parang isang rocket. Habang ginagawa nito ang pagkilos na ito, lumitaw ang isang light green na mask sa paligid ng fuselage. Ang wingman na sumunod dito ay tila naapektuhan ng light green na maskara at direktang hinigup. Bumaba ang bilis ng wingman kasama ang mahabang eroplano kanina. Sa oras na ito, ang wingman na hinihigop nito ay napapaligiran sa napakaliit na lugar. Umikot ang lead plane. Ang makikita sa sandaling ito ay may nagbabadyang pulang kurap sa ilong ng wingman. Walang soul guidance ray na lumabas, ngunit ang pula ay kumikislap ng napakabilis. Kulang na lang sumugod ang dosenang mga 6 na kuko na paniki, ngunit isa-isa silang huminto. Pagkatapos, isa-isang nahulog mula sa langit ng hindi napigilan, bumagsak sa lupa, at isa-isang bumukas sa hangin. Ito ay kulay abo itim na fog. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang magsaya ang lahat ng mga sundalong nakakita nito. Magagawang maging no. Isang formation ng Air Force Regiment, ang dalawang piloto na ito ay tiyak na nasa tuktok ng tuktok. Ang aksyon na ginawa nila ay napakahirap sa paglipad ng labanan, lalo na kapag nakaharap sa pagkubkob. Matapos ang lahat ng 6 na kuko na paniki ay nalipol ng wingman, ang berdeng kalasag sa paligid ng lead plane ay nawala, at ang wingman ay nawala ng traksayon, agad na pinahit ang ilong, sinundan ng lead plane, pumailang lang, at pumailan lang sa mas mataas na hangin. Mabilis itong umakyat sa taas na mahigit 7 kilometro halos sa isang iglap. Isa itong napakataas na altitude na hindi kayang habulin ng 6 na kuko na paniki. Pagkatapos ay nakumpleto ng dalawang eroplano ang isang punto ng pagliko sa hangin, pagpihit ng kanilang mga ilong, at paglipad pababa mula sa himpapawid na parang isang libreng pagkahulog. Ang parehong eroplano ay nag-flash ng pulang ilaw sa kanilang mga ilong sa napakabilis. Sa kalagitnaan ng hangin, bahagyang nagbabago ang direksyon niya, ngunit malinaw na nakatutok sa isang grupo ng 6 na cloud na paniki. Saan man sila dumaan, sunod-sunod na nahulog ang 6 na kuko na paniki at sumabog sa hangin. Malakas na ion ray. Walang alinlangan na ang kahusayan sa pag-atake ay napakataas na ang lakas ng depensa ng 6 na cloud na paniki ay hindi mahina. Ang 1st Regiment ng Air Force ay halatang kumpleto na sa bagong sandata na ito. Gamit ito sa oras na ito ay talagang may agarang epekto. Ang parehong eksena ay itinanghal sa iba't ibang direksyon, at ang 6 na cloud na paniki ay hindi napigilan ng Elite Air Forces ng Air Force Regiment. Sa harap ng kanilang iba't ibang nababaluktot na pag-iwas at mga paraan ng pag-atake, ang makikita ay ang 6 na kuko na paniki na nahuhulog mula sa langit, sumasabog sa hangin, at kulay abo itim na mga sandata na lumilipad sa isang direksyon. Walang alinlangan, ang direksyong iyon ay ang lokasyon ng kanal sa kailaliman. Sa combat headquarters, hindi napigilan ni Yu Guanzi na magpakita ng ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang eksenang ito. Napakaraming gastusin sa militar ang kanyang ginugol ng walang kabuluhan. Ang tagumpay ngayon sa unang labanan ng Air Force No. Isang regiment ay talagang nagpatingkad sa kanya. Gayunpaman, ang kanyang pagmamataas ay tumagal lamang ng maikling panahon. Biglang nagkaroon ng maitim na ulap na tumatakip sa langit sa unahan. Hindi sila maaaring maging mga ulap, dahil ang mga ulap ay hindi lumilipad ng napakabilis. Ang napakatinding hininga na ito ay parang sandstorm. Ang isang lead plane na pinakamalapit dito ay agad na nag-zoom in sa reconnaissance vision nito at nagpadala ng mas malinaw na larawan. Nang makita ng mga general sa headquarters ng labanan ang tunay na sitwasyon ng itim na ambon, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Ito ay hindi man ambon, ngunit ito ay binubuo ng mga nilalang na kasing laki ng kamao na parang mga bubuyog. Bawat isa sa kanila ay kumikinang sa metal na kinang, ang buong katawan ay itim, at may 6 na pakpak sa likod. Bagamat napakaliit nila, ang bawat piraso ay kasing manipis ng pakpak ng sekeda. Ngunit ang bilis ng paglipad ay napakabilis, na may bahagyang paghiging na tunog. Ano ito? Agad na tumingin si Yu Guanzi kay Mingjing Daoluo Zhanghuanian. Dumating na si Zhanghuanian, na may pinakamayamang karanasan sa pakikipaglaban sa mga abyssal na nilalang, sa pagkakataong ito ay binigyan siya ng kapangyarihan ng Deputy Commander upang tulungan si Yu Guanzi sa pamumuno sa buong hukbo. Medyo mapurol din ang tingin ni Zhanghuanian, at masigasig niyang sinabi, ito ay isang bagong uri ng abyssal na nilalang. Hindi pa natin ito nakita sa Blood God Legion dati. Hayaan ang grupo ng Air Force na bumalik ng mabilis. Dapat kang mag-ingat. Maglunsad ng isang pangmatagalang pag-atake. Bilang commander, alam ni Yu Guanzi na hindi siya maaaring mag-alinlangan kapag siya ay nasa harap ng command, at agad na naglabas ng utos, ang unang Air Force Regiment retreat. Ang unang linya ng depensa ay inilunsad sa pamamagitan ng long-range anti-aircraft artillery, 10-degree soul-guided ray, at long-range coverage projectile.
Sa front line na matagal nang inihanda, ang malalaking baril ng baril ay nakaunat, at ayon sa mga coordinate na ipinasa pabalik ng Air Force Regiment, mabilis nilang inayos ang kanilang mga direksyon. Pagkatapos, sinamahan pa ng sunod-sunod na dagandong. Sunod-sunod na bumulaga ang makapal na sinag, at libu-libong sinag ang diretsyong lumipad sa malayo. Mabilis na umatras ang Air Force Regiment pagkatanggap nito ng utos. 25 koponan ang bawat isa ay gumuhit ng magandang arko sa hangin, at malapit na silang umatras. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang mga higanteng bubuyog na tulad ng abyssal na nilalang, ang mga lumilipad sa harapan, ay biglang nagbago. Ang makikita sa mga larawang ipinadala pabalik mula sa Air Force Regiment ay ang malalaking bahagi ng berdeng ilaw ay lumilitaw sa likod ng mga higanteng bubuyog. Kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang berdeng ilaw ay nagmumula sa kanilang mga pakpak. Habang ang kanilang 6 na pakpak ay mabilis na naging berdeng ilaw at nawala, ang bilis ng mga higanteng bubuyog na ito ay agad na tumaas. Halos naabot na ni Zeta ang antas ng supersonic na bilis. Ang rehimyento ng Air Force, na lumiliko, ay hindi ganap na pinabilis, at imposibleng bumalik sa supersonic na bilis sa sandaling ito. Sa isang iglap, natakpan siya ng napakalaking bahagi ng mga higanteng bubuyog na biglang bumilis at nagliwanag na may berdeng ilaw sa buong katawan. Boom, 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 boom. Ang isang serye ng mga dagandong ay ipinakilala sa punong tanggapan ng labanan ng malinaw sa pamamagitan ng Soul Guidance Communicator. Sa oras na ito, walang tunog sa punong tanggapan ng labanan. Ang unang regiment ng Air Force, ang regiment ay nawasak. Oo, sa maikling panahon na iyon, mayroon itong hindi mabilang na maluwalhating kasaysayan at tradisyon, at ang Air Force Regiment, na siyang ganap na trump card ng Central Army Corps, ay nawasak. Wala sa kanila ang nagkaroon ng panahon para makaalis sa pagkubkob. Naikuyom ni Yu Guanzi ang kanyang mga kamao halos kaagad, at nalantad ang mga ugat sa likod ng kanyang kamay. Hindi niya inaasahan na magiging ganito siya. Naninikip ang kanyang dibdib, at naninikip ang kanyang mga labi. Ang Air Force Regiment, iyon ang kanyang trump card na Air Force Regiment. Ito ba ay tulad ng isang pagkahulog? Sa sandaling ito, libu-libong malalaking soul guide ray ang sa wakas ay dumating sa larangan ng digmaan, na sumasakop sa madilim na ulap. Ngunit ang maitim na ulap ay kumalat sa isang iglap, na parang biglang gumuho, kumalat sa malawak na hangin. Libu-libong sinag lang talaga ang sakop ng iilan. Ang mga ulap ng kulay abong itim na fog ay sumabog sa kalangitan, ngunit para sa malaking bilang ng mga higanteng bubuyog, ito ay isang patak lamang sa balde. Hindi sapat. Gayunpaman, ang 50 mandirigma na ginagabayan ng kaluluwa na nilagyan ng mabibigat na ion ray ay nabigong sumabog at ganap na nolipol sa larangan ng digmaan. Masyadong malaki ang presyong ibinayad, hanggang sa medyo hindi katanggap-tanggap si Yu Guanzi. Malalim sa kalaliman ng channel. Ang Ghost Emperor ay tumawa ng malakas at iniunat ang kanyang hinlalaki, napakahusay, karapat-dapat sa Abyss Bomb B. Ang pamamaraan ng B-Emperor ay ang hari ng pangkatang pakikidigma. Sa oras na ito, sa kailaliman ng kuwebang ito, mayroong 100 tao na nakatayo. Maliban sa Ghost Emperor at sa Underworld Emperor, iba ang aura ng iba, ngunit lahat sila ay makapangyarihan. Matapos marinig ang mga salita ng Ghost Emperor, ang isa sa kanila ay mahinang nagsabi, ito ay Pediatrix lamang. Kami ay tunay na makapangyarihan, hindi mo pa nakikita. Panginoon ang ikawalong palapag ng kalaliman, Emperor B. Ang B-Emperor ay mukhang tao din, sa katunayan, lahat ng 9 na dakilang emperador ng kailaliman ay nasa anyo ng tao. Ang rangkang ni Emperor B ay mas mataas pa rin sa Black Emperor, may isip ng isa ang kanyang kapangyarihan. Hindi tulad ng mga normal na tao, ang mga mata ng B-Emperor ay napakakapansin-pansin. Ang kanyang mga mata ay hindi bababa sa 2 beses sa laki ng karaniwang tao, at sila ay ganap na bilog. Kung titingnang mabuti, ang berdeng ilaw ng mga mata ay binubuo lahat ng mga mata na makapal na puno. Nagbibigay ng sobrang nakakatakot na pakiramdam. Abyssal Bomb B. Orihinal na tinatawag ding Abyss Destroyer B. Ang pangalang Bomb B ay tinulungan ng Ghost Emperor. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng Abyss Bomb B na ito ay hindi ang malaking bilang, ngunit ang utos. Napakasimple lang ng utos nila, isa lang, at yun ay si Emperor B. Sa madaling salita, ang bawat Abyssal Bomb B ay ang mata ng Emperor B, o kahit isang bahagi ng katawan nito. Ang pakikipag-ugnayan ay ginawa sa pamamagitan ng ilang espesyal na paraan. Ang Emperor B ay isang babae, tulad ng Queen Bee ng mundo ng mga tao, na kumokontrol sa buong grupong etniko. Kung saan man mapunta ang isip niya, sisigot agad ang Bomb B. Ang bilang ng mga Bomb Bees ay napakalaki, at ang bawat individual ay hindi partikular na malakas. 2 lang ang kakayahan nila. Ang isa ay upang sunugin ang kanilang sariling mga pakpak at gawing madali na puwersa sa pagmamaneho, na umaabot sa supersonic na bilis sa isang iglap, at ang isa ay ang magpasabog sa kanilang sarili at sumabog. Isang nakakatakot na kabagsikan. Sa mga tuntunin ng personal na kapangyarihan sa pakikipaglaban, ang Emperor B ay hindi kasing husay ng Black Emperor, ngunit kung ito ay isang labanan ng grupo, ang 2 Black Emperors na nangunguna sa lahat ng Black Emperors ay hindi ang mga kalaban nitong Emperor B.
Maging ang ilang mga etnikong grupo na nasa itaas niya ay nag-aatubili na labanan siya, ito ay dahil ang paraan ng pakikipaglaban ng lalaking ito ay napakabaliw. Sa oras na ito, sa itaas ng ulo ng B-Emperor, lumilipad pa rin sa paligid ang ilang Dark Golden Abyss Bombees. Bawat isa sa kanila ay kasing laki ng ulo ng tao at naglalabas ng malamig na hininga. Walang ganoong maitim na Golden Abyss Bombees, ngunit alam ng Ghost Emperor na ang bawat isa ay lubhang nakakatakot. Ang muling pagsilang ng ordinaryong Bombee ay halos ilang sandali lamang pagkatapos bumalik ang enerhiya sa kailaliman, ngunit ang Dark Golden Abyss Bombee na ito ay tumatagal ng mahabang panahon, at ang kabuuang bilang ay medyo limitado pa rin. Sa sandaling ito, ang lahat ng Abyssal Bombees ay mabilis na nagkalat sa hangin, at sila ay nagpanatili ng isang tiyak na distansya, upang ang pangmatagalang pag-atake ng F ay hindi magdulot ng malawakang pagkawasak. Sa oras na ito, ang kanilang layunin ay simple, upang harangan ang lahat ng reconnaissance. Kung ikukumpara sa kanila, ang mga paniki na may 6 na kuko ay hindi naiiba sa kumpe ng kanyan. F. Operational Command. Huminga ng malalim at sinusubukang panatilihing kalmado ang iyong sarili hanggat maaari, same time na sinabi ni Yu Guanzi, mga istatistika. Pag-aralan ang data. Sa lalong madaling panahon, ang data ay naipon. Ang lakas ng pag-atake ng Abyssal Bombee ay ang magpasabog sa sarili nito, at magbubunga ito ng napakalakas na paputok at mapanirang kapangyarihan sa sandali ng pagsabog. Siyempre, hindi sapat ang isa para masira ang protective shield ng Soul Guidance aircraft, ngunit ngayon lang, bawat Abyssal Bombee ay nahaharap sa higit sa 100 pinabilis na pambobomba. Naturally, ang kalasag ay hindi makatiis. Bukod dito, sa harap ng ganitong uri ng coverage bombardment, ang lahat ng mga kasanayan ay walang kahulugan hanggang sa ang bilis ay ganap na napabuti. Ayon sa pagsusuri ng data, ang oras ng paglipad ng higanteng bubuyog na ito ay dapat na limitado pagkatapos ng pagbilis. Ang ilang mga bubuyog na hindi tumama sa pangkat ng Air Force ay sasabog pagkatapos ng isang tiyak na distansya. Inirerekomenda na dapat silang makaiwas pagkatapos nilang mapabilis. Hintayin silang sumabog sa kanilang sarili. Ang mga kawani ng pagpapatakbo ay nagsagawa ng pagsusuri ng data. Gayunpaman, nang matapos ang mga pagsusuring ito, maging siya mismo ay hindi napigil ang tumawa ng pilit. Ang pagnanais na umiwas sa isang malakihang epekto sa supersonic na bilis sa isang iglap ay hindi madaling gawain. Ang pagbagsak ng rehimyento ng Air Force ay dapat sabihin na nagdusa ng matinding pagkalugi. Pangalawa pa rin ang eroplano, ang susi ay itong mga ace pilot. Hindi alam ng 50 ace pilot kung gaano katagal para sanayin sila. Punong-pinuno. Isang soul guide communication ang biglang natanggap. Si Yu Guanzi ay natigilan saglit. Bilang Commander-in-Chief ng mga operasyon ng Federation Army, ang tanging tao na direktang makakonekta sa kanyang channel ay ang pagkakaroon ng commander level ng Major Legions, gayon din ang mga pinuno ng Major Soul Master Organizations. Ang boses na ito ay napakapamilyar, at ito ay si Tang Wulan, ang master ng Tang Sect. Ano ang problema sa Tang Sect Lord? Aayusin na sana ni Yu Guanzi ang susunod na hakbang. Medyo hindi siya nasisiyahan na naantala siya sa oras na ito. Commander-in-Chief, ipaubaya sa amin ang reconnaissance task. Mayroon kaming taong angkop para sa reconnaissance. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Ikaw, ngayon mo lang nakita ang sitwasyon. Okay lang ba? Malinaw na sinasabi ni Yu Guanzi kay Tang Wulan, huwag gumawa ng hindi kinakailangang sakripisyo. Sa katunayan, naghahanda na siya sa pag-utos sa mga long-range na tropa na magsagawa ng round of coverage bombing batay sa locus yung nauna nang nakita ni Guyana. Sinabi ni Tang Wulan, makakatiyak ang commander, sigurado kami. Kung sasang-ayon ka, kikilos kami kaagad. Okay. Maghihintay ako ng magandang balita. Sumang-ayon si Yu Guanzi nang walang pag-aalinlangan. Ang naka-target na pambobomba ay maaaring makamit ang pinakamahusay na mga resulta, at ang maaasahang reconnaissance ay syempre ang pinakamahusay. Sa oras na ito, sa barak sa tabi ng Life Subtree, ang isang tao sa tabi ni Tang Wulan ay tumawa at nagsabi, aalis na ako. Oras na para hawakan ko ang brown na candy sa larangan ng digmaan. Haha! Mataimtim na sinabi ni Tang Wulan, kuya, huwag maging pabaya, mag-ingat sa lahat. Tinapik siya ng isang rung sa balikat at ngumiti, huwag kang mag-alala. Walang makakapatay sa akin sa mundong ito. Fair na. Habang nagsasalita, humakbang siya palabas ng barracks. Ang gininto ang liwanag ay kumislap sa kanyang katawan, at sa susunod na sandali, ito ay bumangon sa hangin na parang bola ng kanyan, at dumiretso sa direksyon ng Northern Core Circle. Bilang isang scout, walang mas bagay kaysa sa kanya. Abyss Bombee. Haha. Ang isang rung ay lumilipad ng buong bilis, at ang kanyang bilis ay hindi mas mababa kaysa sa isang fighter jet. Ilang sandali lamang pagkatapos ng pag-angat, may sumabog sa hangin. Nabasag na niya ang sound barrier at mabilis na umalis. Sight lock, radar lock, at lahat ng detection device ay kumilos sa A-ROM. Sa susunod na sandali, ang anggulo ng view sa command post ay inilipat sa camera device na dala ni A-ROM. Sa screen, makikita mo ang tanawin sa ibaba na mabilis na lumalaktaw, at kasabay nito, makakakita ka rin ng malabong gintong halo. Napakunot ng noo si Yu Guanzi.
Sa oras na ito, hindi pa siya tuluyang nakaahon mula sa anino ng hukbong panghimpapawid na dati nang nagsakripisyo ng buong kabayanihan. Mga ace pilot lahat yan. Kaya niya ba? Bulong ni Yu Guanzi sa sarili. Kung hindi niya magawa, wala nang magagawa. Si Yu Tiandaoluo, bilang kasalukuyang Panginoon ng Diyos ng Digmaan, ay natural na nasa pangkalahatang punong tanggapan, at nakarating na kay Yu Guanzi sa panahong ito. Lumingon si Yu Guanzi at tumingin sa kanya. Talagang wala siyang masyadong alam tungkol sa Yu Tiandaoluo na ito. Sa templo ng digmaan, si Hanhai Daoluo Chenzinji ay napakatalino, at karamihan sa mga matataas na opisyal ng militar ang nakakaalam na mayroong Chenzinji. Karamihan sa impresyon ni Guan Yu ay nanatili sa antas ng paglilinang ng Ultimate Daoluo, ang kinatawan ni Chenzinji. Kahit marami ang hindi alam kung ano ang martial soul niya. Hanggang sa umalis si Chenzinji mula sa Temple of War God, nakipagtalo laban sa lahat, at ginamit ang kanyang sariling impluensya para itulak si Yu Tiandaoluo sa posisyon ng Lord of the Temple of War God. Ito ay itinuturing na nagpapahintulot sa taong ito na tunay na lumitaw sa larangan ng paningin ng lahat. Sa makatuwid, si Yu Guanzi ay hindi masyadong nagtiwala sa kanya, talaga. Subconsciously tanong niya. Bahagyang ngumiti si Guan Yu, ito ang may pinakamalakas na katawan na nakita ko. Hindi na niya kailangang magpaliwanag pa, dahil ang mga susunod na katotohanan ang magpapatunay sa lahat. Ang hukbo ng Union mismo ay nagtipon sa gilid ng sukdulang hilaga, at hindi magtatagal para maabot ng supersonic na paglipad ang Extreme North Core Circle. Hindi nagtagal, nakita ni Aerong sa high-speed flight ang malaking abyss bombi. Ang mga bombies na ito, na hindi bababa sa laki ng isang kamao, ay pantay na ipinamamahagi sa hangin. Mula sa malayo, sila ay puno ng mga itim na batik. Napangiti si Aerong, hindi niya sinasadyang bumagal, kaya dumiretso siya sa kolonya ng bubuyog. Ang mga abyss bombi na ito ay tila pumasok sa cruise mode, at biglang naramdaman na si Aerong ay lumilipad ng napakabilis. Halos lahat sila ay tumugon kaagad. Mabilis na lumipad patungo sa kanya ang pinakamalapit na bombies. Ang mga pakpak ay nag-apoy at naging propulsion, na humahanggos patungo kay Aerong. Para sa kanila, kailangan ng buhay ang karelegan ng sandaling iyon ng pagsabog. Tumawa si Arong, ang gintong pulang liwanag ay nagbabadya sa kanyang balat. Sa susunod na sandali, siya ay napuno ng kayeg ng mga bubuyog. Boom 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 boom. Isang nakakabinging dagandong ang umalangaw sa hangin. Sa punong tanggapan ng koalisyon, biglang pumuti ang malaking screen. Umalangaw din ang malupit na dagandong sa loob ng command headquarters sa pamamagitan ng sound transmission device, na parang binombo rin ang command headquarters. Sumimangot si Yu Guanzi, itinaas ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang noo. General Yu, huwag kang mag-alala. Maghintay at tingnan. Nakangiting sabi ni Guan Yu. Saglit na natigilan si Yu Guanzi, ngunit mabilis din niyang natuklasan ang problema, dahil laging tumutunog ang matinding dagandong, at hindi niya sinasadyang tumigil. Kung nabomba na ang taong iyon, hindi na niya itutuloy ang pambobomba. Tama, sa labas lang ng Northern Core Circle, na ang katawan ni Aerong ang sentro, ito ay ganap na sumabog sa isang tumpok ng apoy, ngunit ang apoy na sumabog ay mabilis pa ring gumagalaw, lumilipad sa direksyon ng Core Circle. Ang nakapalibot na abyss bombi ay hinikot, at lahat sila ay mabilis na sumugod, na itinapon ang kanilang mga sarili sa malaking sanhi ng pagsabog. Gayunpaman, ang nakakapagtaka ay kahit paano nila binomba, ang apoy ay hindi kailanman naapula, at ito ay gumagalaw papasok. Isang grupo lamang ng kulay abong itim na agos ng hangin ang patuloy na nakatakas. Itapon sa direksyon ng kalaliman. At ang mga direksyon sa paglipad ng mga itim na agos ng hangin na ito ay walang alinlangan na itinuro ang daan para kay Aerong, at sinundan niya ang kulay abong itim na agos ng hangin na ito upang magpatuloy sa paglipad pasulong. Sa ilalim ng utos ni Emperor B, ang nakapaligid na abyss bombies ay naging isang agos ng galit na humahanggos patungo sa kanya, ngunit ang lahat ay tila walang kabuluhan. Lalo lang lumakas at lumakas ang kulay abong itim na hangin sa paligid niya. Mabilis itong umunlad sa isang kamangha-manghang tanawin ng itim na fog na lumilipad patungo sa hilagang Core Circle. Sa daanan ng kalaliman, ang dalawang mata ni Emperor Feng na mas malaki kaysa sa mga normal na tao ay madalas na kumikislap, at bawat daliri na pinagsamang mata ay kumikinang ng paisa-isa, na parang may libu-libong bituin sa mga mata. Ngunit ang ekspresyon ng kanyang mukha ay punong-puno ng pagtataka sa mga oras na ito, at hindi niya maisip kung bakit sa katawan ng tao, nakayanan niya ang napakaraming pambobomba. Ano ang sitwasyon? Ang iyong panlaban sa tao ay maaaring maging napakalakas. Tulala talaga ang The Emperor sa mga oras na ito. Natigilan din ang Ghost Emperor, maaaring ito ay ang 4-character battle armor. Ang aura ng taong ito ay maaaring linangin sa limitasyon ng antas ng Daoluo. Gayunpaman, ang 4-character battle armor ay masisira din sa ilalim ng ganitong uri ng tuloy-tuloy na pambobomba. Para sa layunin ng reconnaissance, talagang handa ako. Ngumuso si Emperor Feng. Gusto kong makita kung hanggang kailan niya ito kayang suportahan. Hindi siya nakaramdam ng pagkabalisa para sa kanyang mga alagad at apo. Sa mga tuntunin ng dami, ang Abyssal Bombi ay halos pinakamarami sa ika-108 na palapag ng abyss.
Hanggat bumabalik ang Abyss Energy, ang bilis na nauubos niya dito ay makakabalanse pa sa Abyss Bomb na lumilipad mula sa ikawalong layer ng Abyss. Ang lakas ng pag-atake ng bawat Abyssal Bomb Hornet ay hindi ganoon kalakas, ngunit hindi nito kayang hawakan ang isang malaking bilang. Mas maraming Abyssal Bombies ang nakabuo ng malalaking agos sa hangin sa ilalim ng pagpapakilos ni Emperor Feng. Ang berdeng ilaw ay sumabog na parang isang sinag ng liwanag, nagkukumpulan, at dumiretso sa Aerong. Gayunpaman, anuman ang pambobomba, tanging ang kapal at saklaw ng madilim na ulap sa paligid ng Aerong ay nagbago. Panay pa rin niyang sinusundan ng itim na ambon, at sumugod pa sa direksyon ng Abyss Channel sa sobra ng itim na ambon na ito. Natuklasan pa ni Emperor Feng na hindi siya nakapag-lock-in dahil masyadong malakas ang Abyssal Energy sa kanyang katawan. Medyo kakaiba talaga ang kalaban na ito. Pansamantalang tumigil ang pambobomba. Sa gilid ng Federal Command, naging gray-black ang screen. Wala akong makita. Mula puti hanggang gray-black, mayroon ding nagbabadya na gintong liwanag. Sa pamamagitan ng iba pang remote observation soul guides, makikita natin na mabilis ang paggalaw ng makapal na kulay abu-itim na hangin. Masasabing nasa trapped state ang magkabilang panig sa panahong ito. Ano ang sitwasyon? Ngunit ang bilis ng paglipad ni Aerong ay hindi nangangahulugan ng kaunting pagbaba, at sa wakas ay hindi na ito napigilan ng kalaliman. Isang grupo ng mga figure ang bumangon sa hangin sa napakabilis, at dumiretso upang salubungin siya. Ang mga nilalang sa kailaliman ay hindi naiintindihan ang paraan ng pakikipaglaban ng mga tao, ngunit ang banal na espiritu ay nagtuturo sa kanila. Tiyak na alam nila kung bakit nagmamadali ang hukbo ng tao sa reconnaissance at kung ano ang gagawin pagkatapos ng reconnaissance. Sa makatuwid, ang blockade reconnaissance ay isang diskarte sa labanan na itinakda mula sa simula ng Abyss Plain. Hindi naman sila nagmamadali, dahil habang tumatagal, mas marami ang bilang ng mga nilalang sa kailaliman na makakarating sa eroplanong ito sa pamamagitan ng kalaliman. Naghihintay din sila ng mga pagkakataon. Ang mapagpasyang labanang ito sa pagitan ng dalawang panig ay halos isang sitwasyon kung saan matutukoy ang kahihinatnan ng labanan. Ang mga tropa ng Daoluo Federation ay karaniwang nagtitipon dito. Ang kalamangan ay ang pag-isiping mabuti ang lahat ng pagsisikap na patayin ang pagsalakay ng eroplano sa kailaliman, ngunit ang kawalan ay kung hindi ito mapaglabanan, kung gayon ito ay direktang pagbagsak ng buong kontinente. Sa makatuwid, hindi lamang maingat ang Federal Army sa panig na ito, kundi pati na rin sa Abyssal Plain side, at hindi ganap na magbubukas ng mga hole card ng isang tao nang walang sapat na kasiguruhan. Ang mga lumipad palabas ng pagharang ay ang mga demonyo at ang itim na emperador. Ito ang dalawang karera na may malakas na individual na pagiging epektibo ng labanan, lalo na mahusay sa labanan sa himpapawid. Pinalibutan sila ng 12-dosenang itim na emperador at demonyo, at ang mga bilog ng vortex ay lumilitaw sa hangin, na nagsisimulang mabilis na sumipsip ng malalim na enerhiya ng kalaliman sa hangin. Kailangan muna nilang mahanap ang target bago sila magpatuloy sa pag-atake. Ngunit sa sandaling ito, ang makapal na ulap, na may diameter na higit sa 100 metro, ay biglang nagbago. Ang enerhiya ng kailaliman, na orihinal na napakakapal, ay lumilipad sa napakabilis na direksyon sa kalaliman, nang biglang, na naging sanhi ng paglunok ng mga puyaw ng tubig na inayos ng maraming Black Emperors na bumagsak sa bakanteng espasyo. Napaka-weird ng eksenang ito. Dapat mong malaman na ang Abyssal Energy ay isang napaka-espesyal na pag-iral, hindi nakikita at inosente. Sa normal na mga pangyayari, hindi ito kalagkarin o maaabala. Ito ang dahilan kung bakit matagal nang nakipag-ugnayan ang mga tao sa Abyssal Plain. Gayunpaman, hindi nila epektibong napapahina ang mga ito. Ngunit sa oras na ito, ang napakalakas na abyssal na enerhiya ay biglang tumigil sa himpapawid, ang eksenang ito ay talagang kakaiba. Sa susunod na sandali, ang buong grupo ng Abyssal Energy ay biglang lumundag ng marahas, at pagkatapos ay umiikot ito doon ng napakabilis, at mabilis itong naging whirlpool. Pagkatapos, sa ilalim ng mga tingin ng maraming demonyo at ng Black Emperor, ang malaking grupo ng enerhiya sa kailaliman ay biglang bumagsak sa loob, at ang volume nito ay bumaba ng husto. Sa isang kisap mata, tuluyan na itong nawala. Ang pangunahing screen ng Federal Army Command ay biglang lumiwanag, at nakita ko ang maraming demonyo at itim na emperador sa malapitan. Ang anggulo ng view ay nagbabago sa lupa, at malinaw na makikita na ang itim na kailaliman sa dikalayuan ay maayos na nakaayos sa malalaking tract. Dahil napakaraming Air Force interference, hindi masyadong malinaw na makita, ngunit kung ikukumpara sa nauna, ito ay mas maganda. Ang mga coordinate ay naibalik din kaagad. Pagkatapos ay nakita nila ang isang pamilyar na mukha sa shooting soul guide sa mga kamay ni Aerong. Ang gininto ang Dragon Spear na kakalunok lang ng malaking halaga ng Abyssal Energy sa kamay ni Tang Wulan, ay naglabas ng sobrang nakakasilaw na liwanag sa oras na ito, ngumiti siya sa shooting soul guide, at pagkatapos ay malinaw na bumalik ang kanyang boses. Paputukan mo ako. Sa sandaling bumagsak ang boses, siya ay naging isang gintong streamer at sumabog, saan man siya dumaan, ang mahiwagang alindog at ang itim na emperador ay naging kulay abu-itim na agos ng hangin at nawala ng walang bakas. Siya yun. Sa Abyss Passage, maraming Abyss Powerhouses at Holy Spirit Teaching Powerhouses ang nagulat.
Walang nakakaalam kung saan nanggaling si Tang Wulan, o kung bakit siya lumitaw sa grupong iyon ng Abyssal Energy. Gayunpaman, walang duda na ang lahat ng malalim na abyssal na enerhiya ngayon ay nilamon ng kanyang gintong dragon na si Bat. Umuungal si Emperor B, at 3 pares ng malalaking transparent na pakpak ang lumitaw sa likuran niya. Sa biglaang pag-flap, nagmamadali siyang lumabas. Paano nanggaling si Tang Wulan? Sila lang ni Aerong ang nakakaalam. Nang magmadaling lumabas si Aerong para sa reconnaissance, nagdala si Tang Wulan ng 3 dahon sa kanyang kamay, mula sa mga dahon ng subtree ng buhay. Ang bawat piraso ay naglalaman ng malakas na enerhiya ng buhay ng subtree ng buhay, pati na rin ang mga coordinate ng buhay. Tanging siya, bilang isang anak ng kalikasan, ang maaaring gumamit ng mga daong ito upang magsagawa ng short-distance teleportation. Bagamat kumokonsumo ito ng enerhiya ng life subtree sa bawat oras, ang kakalunok lang nito ay higit pa sa sapat upang mabuo ang life subtree. Sa oras na ito, ang gintong sibat ng dragon sa kanyang kamay ay sumabog sa liwanag, at ang itim na emperador at demonyong pumatay ay dumanas ng matinding pagkalugi. F-Command. Walang pakialam si Yu Guanzi sa pagkabigla, ang fighter plane ay lumilipas. I-lock ang mga coordinate at shoot. Sa di kalayuan, sa mga pangunahing barko ng 3 pangunahing federal na fleets, isang higanteng baril na ginagabayan ng kaluluwa ang nagsimulang ayusin ang muzzle, at nagsimulang magpuntirya sa isang direksyon. Ang Northern Corps, Western Corps, Northwest Corps, Central Corps, at lahat ng long-range soul-guided artillery ng Army ay mabilis ding gumagawa ng mga pagsasaayos. Rumble. Ang nakakabinging dagandong ay tila winasak ang buong mundo sa isang iglap, at ang unang pag-ikot ng artillery ay tila nagising sa buong hilagang lupain. Kahit malayo sa Abyss Channel ng Far North Core Circle, mahinang maririnig ang intensive artillery fire. Para sa isang oras, ang hukbo sa kailaliman ay agad na nagkakagulo. Sa sandaling ito, si Tang Wulan, na nasa himpapawid, ay tumanggaw kay Aerong, at isang berde at gintong halo ang lumitaw sa kanyang katawan. Sa sumunod na sandali, kumislap ang liwanag, at nawala siya sa hangin. Mas simple pa ang isang room, iniikot ang katawan sa hangin, ulo at paa, at pagkatapos, parang bulalakaw, biglang bumulusok sa lupa. Boom! Sa sumunod na sandali, diretso siyang tumama sa lupa, na nagdulot ng alon ng hangin, at direktang naglagay ng butas sa lupa, ngunit nawala ang tao pagkatapos lumubog sa lupa. Ang langit ay biglang lumiwanag, na naliwanagan ng hindi mabilang na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa. Halos sakop ng mesensinang putukan ng artillery ang buong kalangitan. Ang mga detalye ng mga nilalang sa kailaliman sa ibaba ay naiilaw. Ang hukbo ng kailaliman ay natural na hindi maghihintay na mamatay. Nang marinig nila ang dagandong mula sa malayo, nag-react na sila sa unang pagkakataon. Isang malaking Guardian Longicorps nang lumitaw sa Abyss Army Group. Isa-isa nilang ibinuka ang kanilang mga pakpak, na bumubuo ng isang malaking kalasag na may diameter na higit sa 100 metro, na pinuprotektahan ang mga nilalang sa kailaliman sa ibaba. Kasabay nito, ang katawan ay naglalabas din ng isang makapal na purple na maskara, na sumasakop sa mas malalayong lugar. Sa lupa, ito ay tulad ng isang malaking kalahating bilog na kalasag na lumitaw, na sumasakop sa karamihan ng mga nilalang sa kailaliman. At ngayon lang sa air position kung saan naroon si Aerong, isang maliit na lumilipad na soul guide ang kumuha ng litrato sa lahat ng nasa ibaba at ipinadala ang larawan pabalik sa combat headquarters. Ang lahat ng ito ay dumating ng masyadong marahas at masyadong mabilis. Kaagad pagkatapos, isa-isang biglang tumaas ang mga itim na spot sa hangin, at ang putukan ng artillery ay dumiretso sa himpapawid upang salubungin sila. Ito ay ang Abyssal Bombi. Bumilis sila sa himpapawid, naharang ang Soul Guidance Cannon na bumaba mula sa langit. Ang B-Emperor na nasa Abyss Channel ay nakabawi sa kanyang kalmado sa oras na ito. Ito ay nasuspine sa hangin, at ang buong katawan nito ay naging isang translucent aquamarine green. Ang Ghost Emperor at iba pang makapangyarihang banal na espiritu sa ibaba ay malinaw kung naramdaman na sa oras na ito, ang Emperor B ay sumasabog ng napakalakas na pagbabago-bago ng pag-iisip. Ang individual na pagiging epektibo ng labanan ng Emperor B mismo ay tiyak na pinakamahina sa nangungunang 10 emperador, ngunit ang pamilyang Bombi ay isang pamilya na may napakalakas na pangkalahatang kakayahan sa pakikipaglaban, at ang pinakamalakas na lugar ay nasa ilalim ng kontrol. Ang lakas ng pag-iisip ni Fendi ay sapat pa nga upang tumpak na maunawaan ang landas ng paglipad ng bawat Bombi. Boom 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 boom, ang makapal na dagandong ay unang tumunog sa hangin. Ang magagaan na ulap na naging malalaking tract ay bumubuo ng isang nakakatakot na enerhiyang bagyo sa kalangitan. Ang sumunod na sandali nang lumitaw ang dagandong ng hangin, iyon ay ang dagandong sa lupa. Ang marahas na pambobomba ay dumaan sa buong kalawakan sa unang pagkakataon. Dapat kong sabihin na ang pagharang ng Abyssal Bombi ay naging matagumpay. Sa sandaling iyon, isang malaking bilang ng mga artillery shell na ginagabayan ng kaluluwa ang naharang. Gayunpaman, nang talagang sumabog ang mga shell na ito, ang epekto ng Abyssal Bombi ay agad na hamina, dahil ang nakakatakot na enerhiyang bagyo ay naging dahilan upang hindi sila maabot. At ang artillery ng mga puwersa ng koalisyon. Ito ay simula pa lamang.
Sa F-Combat Headquarters, sunod-sunod na nag-uutos si Yu Guanzi, at ang putukan ng artillery mula sa 7 Army Corps ay patuloy na pinaputok sa walang putol na paraan. Paano kung mapahinto ng Abyssal Bomb B sa unang round? Dumating na naman ang ikalawang round ng artillery fire. Ang kakilakilabot na pambobomba ay ganap na ipinakita bilang isang pambobomba sa carpet. Walang pag-aalinlangan na putok ng artillery, ang pinakahilagang core circle na halos sumabog ay madilim. Signal ng satellite. Sigaw ni Yu Guanzi. Ang isang screen sa command headquarters ay agad na nagpalipat-lipat ng mga pananaw. Ito ay isang bird's eye view mula sa itaas, isang pagmamasid sa far north sa pamamagitan ng mga federal na satellite. Tiyak na, tulad ng inaasahan ni Yu Guanzi, sa ilalim ng pambobomba ng distansya, ang itim na ambon sa dulong North Core Circle ay bumagsak ng gusto, at posibleng makita ang sitwasyon sa ibaba. Mag-zoom in. Mabilis na humakbang si Yu Guanzi, lumapit sa malaking screen, at maingat na nanood. Ang screen ay nag-zoom in, at isang malaking kuweba ang lumitaw sa panahon ng satellite reconnaissance. Sa oras na ito, dahil sa intensive artillery bombing, hindi na masyadong makakita. Malabo lamang na makikita na ang saklaw ng pambobomba ay hindi pa umabot sa eksaktong lokasyon ng kuweba. Nakalock ang mga coordinate. Ayusin ang direksyon ng pag-atake. Tuwang-tuwang sigaw ni Yu Guanzi. Ang siyam na antas na fixed-mounted soul-guided shell ay inihanda, 10 shot sa parehong oras, at ang Abyss Channel. Ang utos ay patuloy na inilabas, at ang mga tauhan ng labanan ay agad na inulit ang kanyang utos. Sa hindi kalayuan, isa-isang bumukas ang silo, at ang siyam na antas na fixed-mounted soul-guided shell ay ipinadala sa launcher. 10 siyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shells ay nagpaputok ng isang volley, ang gayong kamanghamanghang tanawin ay hindi pa nakikita kung gaano katagal. Hog-ing hog-ong. Sa gitna ng serye ng marahas na hog-ong, siyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay tumaas sa hangin. Sa ika-siyam na antas, ang soul guide ng level ng fixed installation soul guide shells mismo ay may napakalakas at mapang-ipang aura. Nang sabay-sabay na inilunsad ang 10 siyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell, may pakiramdam na malapit na ang katapusan ng mundo. Ang napakalaking mapang-ipang puwersa ay tulad ng napakalaki sa kalangitan, patungo sa daluyan ng kalaliman. Sa oras na ito, ang iba pang sunog ng artillery ay naging mas siksik, na binomba ang lugar ng hukbo ng kailaliman. Makikita sa pamamagitan ng mga satellite na malapit sa Abyss Channel, ang malalaking track ng gray-black abyssal energy ay tumataas, at makikita na medyo maganda ang epekto ng pambobomba. Gaano man kalakas ang defensive power ng Guardian Beetle, mayroon itong limitasyon, at kapag naabot na nito ang limitasyon, sasabog din sila hanggang sa mamatay. Higit pa rito, hindi lahat ng abyssal na nilalang ay karapat-dapat na protektahan ng Guardian Longhorn. Sa sandaling ito, ang walang napansin ay namula sa lupa, walang ideya kung kailan ang isang gintong layer ay na-drill out. Lumitaw din ang isang malakas na atraksyon, na marahas na umaakit sa abyssal energy sa kalangitan. Natuklasan lamang ito nang ang abyssal energy ay sumugod sa lupa tulad ng isang dagat na naglalaman ng 100 ilog. Hindi ba ito ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulen? Ang pangalawang dahon, pabalik sa larangan ng digmaan. Gaya nga ng kasabihan, malayang umabant at umatras, hindi dapat palampasin ang napakalaking abyssal energy. Ito ay napakalakas na enerhiya ng buhay, nagpapahina sa mga kalaban, nagpapalakas sa sinaunang puno ng buhay, walang alinlangan na ito ang pinakamalaking papel ni Tang Wulen sa larangan ng digmaan. Kung wala ang kakayahan sa paglunok ng Golden Dragon Spear, kahit paano sirain ng hukbo ng tao ang mga nilalang sa kailaliman, sila ay magbabagong buhay at patuloy na itatapon sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, nang ganap na pinakawala ng Golden Dragon Spear ni Tang Wulen sa pagkakataong ito, lumitaw din ang isang kakaibang eksena. Sa loob ng daanan ng kalaliman, isang matalim na hiyawan ang tumunog, at pagkatapos, isang makapal na lilang itim na liwanag ang pumailan lang sa kalangitan. Pinakamalinaw ang damdamin ni Tang Wulen dahil napakalapit nito sa Abyss Channel. Pumunta siya rito kasama si Aerong bilang isang teleportation point, nang makita niya ang lilang itim na sinag ng liwanag na halos katumbas ng diametro ng kalaliman na channel na nagmamadaling umakyat sa malapit na hanay. Sa malupit na antas ng kanyang bloodline at sa sarili niyang makapangyarihang cultivation base, nakaramdam siya ng matinding pagkasuklam sa sandaling ito. Naninikip ang dibdib ko, at isang malakas na pakiramdam ng pagkahilo ang lumitaw. Nagulat si Tang Wulen, ano ito? Kaagad pagkatapos, ang lila itim na sinag ng liwanag ay sumugod sa kalangitan, sumabog sa isang iglap, at naging isang malaking purple-black light mask. Gaano kalaki ang maskara na ito? Sa lawak na binalot nito ang buong hukbo ng kalaliman. Ang lahat ng putok ng artillery ay hindi na maaaring mahulog sa ulo ng hukbo ng kailaliman, lahat ay naharang ng napakalaking lila itim na liwanag na ito, na sumasabog ng isang piraso ng halo. Hindi. Kuya, alis na tayo. Mabilis na hinawakan ni Tang Wulen si Aerong gamit ang isang kamay, at hinimok ang kanyang berdeng gintong spirit ring na simulan ang pakikipag-ugnayan sa life tree. Gayunpaman, sa sandaling ito, nalaman niyang tila hindi na siya makaalis. Ang relasyon sa pagitan niya at ng subtree ng buhay ay hinarang ng napakalakas nitong purple-black light mask, at agad na nahiwalay.
Katumbas lang nila ni Aerong ang naiwan dito. Dagandong. 19 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell sa wakas ay dumating, mabangis na binomba ang purple black mask. Marahas na umindayog ang maskara, parang gumuho ang langit at gumuho ang lupa, marahas na naapektuhan. Ang malakas na bagyo ng enerhiya ay maaaring makaramdam ng marahas na pagkabigla kahit nasa lilang itim na maskara. Ang ilang mahihinang nilalang sa kailaliman ay direktang binago sa pagkabagsak ng enerhiya ng kalaliman. Ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan ay patuloy na sumisipsip. Walang pag-aalinlangan, sumugod sila ni Aerong sa gilid ng maskara. Walang alinlangan na ang hitsura ng maskara na ito ay hindi lamang para sa pagtatanggol, kundi pati na rin para sa kanyang sarili. Kung hindi, ang maskara na ito ay hindi lilito ng nagkataon lamang. Bilang ang tinatawag na mapagpasyang desisyon, sa kasong ito, paano siya maglakas loob na mag-alinlangan, sa pamamagitan lamang ng pagsasamantala sa pagkakataon ng magaan na kalasag upang labanan ang ikasyam na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell, magkakaroon sila ng isang sinag ng buhay. Gusto mong pumunta? Natatakot ako na huli na ang lahat. Isang malamig na boses ang umalangaw sa hangin, at pagkatapos noon, isang figure ang hamarang sa kanilang dalawa, ngunit ito ay ang Underworld King na si Daoluo Halosa. Pinitik ni Harosha ang kanyang sariling espada ng Underworld, at biglang, isang malaking bilang ng mga Underworld na nilalang ang bumulwak sa lupa, at sa pamumuno ng maraming Death Knight, hinuranggan nila ang lahat ng kanilang mga daanan. Sa kalangitan, lumitaw ang malalaking berdeng bungo mula sa langit, ito ay ang Ghost Emperor. Sunod-sunod na lumitaw ang maitim na kampana at madilim na phoenix, at marami ring makapangyarihang tao ng Espiritu Santo. Bagamat walang abyssal na nilalang, walang duda na sina Tang Wulan at Aerong ay nasa malalim na pagkubkob, at ang kinakaharap nila ay kinabibilangan ng dalawang powerhouse sa quasi-god level. Ang Golden Dragon Spear ni Tang Wulan ay lumalamon pa rin ng napakalaking abyssal energy. Sa oras na ito, napakabilis ng kanyang paglamon. Magpatuloy sa pagtaas ng sariling hininga. Sa suporta ng mga abyssal energies na ito, masasabing sa isang kahulugan, mayroon na siyang quasi-god level na tuloy-tuloy na fighting power. Pero kung tutuusin, hindi naman siya mala-Diyos. Hindi alintana si Emperor Ming at Ghost Emperor, pareho silang kasabay ni Qing Tian Daoluo Yunming, at hindi sila masyadong naiiba kay Yunming. Dead end na sana ito. Anak, matagal na kitang hinihintay. Sabi nga sa kasabihan, may daan patungo sa langit, hindi ka pumunta, walang masisira ang impyerno. Sa madugong ilog ng mga Diyos killing array, lahat ng espasyo ay tuluyang mahaharang. Gusto kong makita, maaari mo pa rin paano ko ito mapapaalis. Walang pakialam na ngumiti si Tang Wulan, sa tingin mo ba ito ang makakapagpapanatili sa akin? Kung ito ay talagang ganoon ka-simple, pagkatapos ay pupunta ako dito nang walang ingat. Alam mo kung gaano ako kahalaga sa digmaang ito, at ako mismo ito ay napakalinaw. Ngayong narito kayong lahat, tingnan natin. Bago ako umalis, maaari akong magsama ng ilan. Nang makita ang kanyang confident na hitsura, bahagyang itinaas ng Ghost Emperor ang kanyang kilay at ngumisi, matapang na nagsasalita. Habang nagsasalita siya, ang siyam na bungo sa paligid niya ay biglang tumalon, at siyam na malabong berdeng apoy ang bumulwak na patungo sa kanya. Talaga bang may kakayahang tumakas si Tang Wulan? Siyempre meron. Gaya nga ng sinabi niya, alam na alam niya ang kahalagahan niya sa digmaang ito. Kapag namatay siya sa front line, nang wala ang Golden Dragon Spear, mas magiging mahirap para sa Federation Army na ganap na madaig ang abyss. Kaya naman, hindi lang isang kamay ang inihanda niya. Tama, ang relasyon sa pagitan ng mga subtree ng buhay ay talagang naputol, at hindi na niya ito maibabalik ngayon. Gayunpaman, may mga sinaunang puno ng buhay. Ang sinaunang puno ng buhay ay ganap na nakabawi. Bilang isang anak ng kalikasan, sa isang kahulugan, ang buhay at ang sinaunang puno ng buhay ay may malakas na resonance. Sa pamamagitan lamang ng resonance na ito maaari siyang may teleport sa sinaunang puno ng buhay. Ang Blood River God Killing Array sa kanyang harapan ay talagang napakalakas, at ang bombardment na hamarang sa 19 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay tila hindi gumuho. Ngunit ito ay limitado pa rin sa antas ng tao pagkatapos ng lahat, at hindi pa umabot sa antas ng Diyos. At ang pinagmula ng sinaunang puno ng buhay ay katumbas ng isang bahagi ng master ng eroplano, isang pangunahing bahagi. Iyan ang kaharian ng tunay na antas ng Diyos. Marahil ang sinaunang puno ng buhay ay hindi maaaring direktang lumaban, ngunit mula sa isang antas, kailangan pa rin itong nasa itaas ng malaking porma sayon sa oras na ito. Sa makatuwid, si Tang Wulan ay talagang maaaring mag-teleport palayo anumang oras. Gayunpaman, kung iyon ang kaso, babalik siya ng direkta sa Shrek Academy, at kakailanganin ng maraming oras upang magmadali pabalik sa front line. Maaaring maipadala ito sa pamamagitan ng subtree ng buhay, ngunit ang enerhiya ng buhay na natupok ay medyo labis. Sa makatuwid, bilang huling paraan, hindi pipiliin ni Tang Wulan na magpaalis ng ganito. Kung hindi dahil sa trompeta ng sinaunang puno ng buhay, hindi siya nagmamadaling pumasok. Kaya lang kung hindi mo ito gagamitin o subukang huwag gamitin. Higit na kinasusuklaman ni Tang Wulan ang Holy Spirit Cult kaysa sa mga nilalang sa kailaliman.
Ang mga ito ay malinaw na mga Panginoon ng masamang espiritu ng tao. Nais pa nilang wasakin ang buong kontinente para sa kanilang sariling kapakanan. Anuman ang pambansang puot o puot sa pamilya, hindi siya makapaghintay na durugan ang mga nilalang na ito sa kailaliman. Milyong talata. Lubhang naninibugho ang kalaban nang magkita sila, at ang dugong ilog ng pagbuo ng pagpatay sa Diyos ay malamang na hindi makalabas, kaya kinailangan silang ibalik sa sinaunang puno ng buhay. Ngunit si Tanghulan ay hindi nakipagkasundo. Napakaraming abyssal energies dito, at sa mga abyssal energies na ito, sapat na upang suportahan siya sa isang labanan. Sa bawat oras na papatayin mo ang ilang mga kaaway, maaari mong pahinain ang kalaban sa pamamagitan ng isang punto. Bago mag-teleport palayo, gusto niya talagang pumatay ng mas maraming kalaban. Sa pisikal na lakas niya at ni Aerong, kahit na ang mga powerhouse na nasa quasi-god level ay hindi ganoon kadaling patayin sila. Habang nakataas ang Golden Dragon Spear sa kanyang kamay, biglang umunlad ang malakas na momentum ng pakikipaglaban sa langit. Ang figure na dating nakatayo sa isang mataas na bundok na nakaharap sa kanyang ama na si Sigurd Tangsan ay muling bumaon sa kanyang puso. Sa oras na iyon, tila ang pagmamataas na hindi man lang tumingin sa mundo ay ang kayabangan at lakas ng paggalang sa sarili. Ipinagbabawal na mundo, labanan ang hari ng dragon. Sa sandaling lumabas ang ipinagbabawal na batas ng Dragon Emperor, bukod pa sa dalawang maladyos, maging ang madilim na phoenix at maitim na kampana na malapit sa antas ng limitasyon ay hindi maiwasang magbago ang kanilang mga kulay. Nakita na rin nila si Tanghulan sa ganitong estado sa pamamagitan ng video, ngunit hindi malalim ang kanilang damdamin noong panahong iyon, naramdaman na lang nila na ang sinaunang Dongfeng ay biglang naging mahina sa harap ni Tanghulan. Ngunit nang talagang harapin nila ang Dragon Emperor fight, naunawaan nila kung anong uri ng mental pressure ito. Diyos! Ghost Emperor muntik nang magbulalas. Bagamat alam nilang lahat na hindi maaaring maging god-level powerhouse si Tanghulan, nang talagang harapin niya ang Dragon Emperor fight, naramdaman niya kaagad na tiyak na hindi ito ang aura na mailalabas ng mga tao. Bagamat ginaya lamang ni Tanghulan ang momentum na ito, maging ang simulation na ito ay halos nasa antas ng mga Diyos. Ang susunod na shot ay talagang nakakagulat. Ang Dragon Emperor fight ay parang akumulasyon ng momentum ni Tanghulan sa labanan sa mga unang taon, ngunit ang akumulasyon na ito ay kabilang sa antas ng Diyos. Sa harap ng Dragon Emperor fight, kahit na si Ming Emperor at Ghost Emperor, na quasi-god level, ay walang lakas ng loob na direktang salakayin siya, dahil alam ng lahat na hanggat ang pag-atake ay umabot sa Tanghulan, agad niyang dadalhin ang antas ng Diyos na ito. Antas ng paghinga. Hindi bababa sa susunod na suntok, ito ay ganap na nakakagulat. Sa sandaling ito, biglang narinig ni Tanghulan ang napakaliit na boses. Huwag ka nang mag-away, bilisan mo. Ang boses ay banayad, ngunit parang pamilyar. Kaagad pagkatapos, naramdaman ni Tanghulan na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at ni Aerong ay biglang naging malambot, at isang puwersa ng pagsipsip ang nagmula sa ibaba. Sa kanilang antas ng paglilinang, siya ay lubhang sensitibo sa labas ng mundo, at ang kanyang kamalayan ay nagsasabi sa kanya na ang boses na ito ay mapagkakatiwalaan. Bagamat iyon lang ang pakiramdam sa pagitan ng electric light at flint, nagpa siya si Tanghulan na sundin ang sarili niyang nararamdaman at paniwalaan ang may-ari ng boses na ito. Sa makatuwid, nang maramdaman ng maraming makapangyarihang Holy Spirit cultist na ang nakakabaliw na pag-atake ni Tanghulan ay darating sa susunod na sandali, biglang bumagsak ang katawan niya at ni Aerong at nawala sa lupa sa isang iglap. Sa oras na ito, kahit na sina Emperor Ming at Ghost Emperor ay nasa ilalim pa rin ng impluwensya ng Dragon Emperor fight at nakuhanan ng larawan ng kapangyarihan ni Tanghulan, at walang sinuman ang makapag-react sa unang pagkakataon. Sa susunod na sandali, ang hininga ni Tanghulan at Aerong ay nasa arena, nawawala. Paano kaya ito? Parehong ang Ghost Emperor at ang Underworld Emperor ay nagulat at galit na inatake patungo sa lupa. Kasama rin sa ilalim ng lupa ang pagtatanggol sa Blood River God Killing Array. Ang kanilang pag-atake ay mabilis na naharang, ngunit walang mga tao. Kumikislap ang liwanag. Si Tanghulan at Aerong ay nakabalik na sa sub-tree ng buhay sa susunod na sandali. Ngunit sa oras na ito, ang lahat ng Extreme Daoluo ay naghihintay dito ng balisang. Bagamat naniniwala sila na walang mali kay Tanghulan, naniniwala sila na ito ay isang bagay, ngunit ito ay isang bagay na tunay na ligtas. Ang banal na espiritong si Daoluo ay sumugod sa unang pagkakataon at sinabing may Pononibik, hindi ka na maaaring makipagsapalaran. Ano ang lilang bagay? Nagbigay siya ng sagradong liwanag kay Tanghulan, na nagpapatunay na okay ang kanyang pinakamamahal na anak, ito ay isang malaking kaganhawahan. Tumingin si Aerong kay Tanghulan at naguguluhan na sinabi, ano ang sitwasyon? Hindi ba imposibleng magpadala? Kumaibot ang sulok ng bibig ni Tanghulan, may makakatulong. Tulungan kaming mapunit ang isang puwang mula sa Blood River of God Killing Formation. Bagamat saglit lang iyon, pinayagan akong makipag-ugnayan sa Life Subtree at pabalaykan kami. NS. Tama, iyon ang katotohanan. Sa boses na iyon at sa pagsipsip na nagmumula sa lupa, agad na naramdaman ni Tanghulan ang hininga ng subtree ng buhay. Isang puwang ang nabuksan sa madugong ilog ng pagbuo ng pagpatay sa Diyos, at siya at si Aerong ay umalis sa pamamagitan ng teleportasyon sa pamamagitan ng pagsasamantala sa panandaliang butas na ito.
Ang lahat ng ito ay simpleng sabihin, ngunit ang isang puwang ay dapat na mapunit sa ilalim ng isang malakas na depensa ng Blood River Killing Gods Formation, na nangangahulugan na ang taong ito na nagligtas sa kanila ay dapat na ang ganap na core ng Holy Spirit Cult. O ang core ng Abyss Plane. Ang Abyss Plane ay halatang imposible, paano sila pakakawalan ng nilalang sa kailaliman? Hindi na ako makapaghintay na lumunin siya ng buhay. Ngunit ano ang tungkol sa banal na espiritu? Sa Holy Spirit Sect, hindi inakala ni Tang Wulan na mayroon siyang magandang relasyon. Ang bawat isa ay isang ganap na kaaway, na may dagat ng dugo at malalim na puot. Dahil napakapino ng boses, parang pamilyar at mapagkakatiwalaan lang siya noon, kaya hindi niya namamalayan na naramdaman niya ang nakapaligid na sitwasyon. Pero hindi niya talaga nakilala kung sino ang may-ari ng boses. Napakaganda rin ng cover-up ng kabilang partido. Nang sabihin ni Tang Wulan ang kanyang mga iniisip, ang lahat ng makapangyarihang Tang Sect at Shrek Academy na naruroon ay naguguluhan din, at hindi nila alam kung bakit. Wala rin silang maisip na nagtuturo sa banal na espiritu na darating para tulungan sila. Lalo na sa kritikal na sandaling ito, maliligtas si Tang Wulan. Bagamat si Tang Wulan ay hindi miyembro ng federal na hukbo, ang kaaway at tayo ay lubos na nakakaalam ng kanyang kahalagahan sa digmaang ito. Ang pagbubukas ng Blood River God Killing Formation ay syempre para sa pagtatanggol, ngunit higit sa lahat, natatakot akong panatilihin siya. Bilang miyembro ng banal na espiritu, ngunit handang palayain siya, ano ang nangyayari? Hindi mahalaga kung sino ito sa ngayon. Pagkatapos ng lahat, hindi ko ito pinabalik sa akademya. Ano ang sitwasyon sa frontline? Tanong ni Tang Wulan. Ang walang awa na si Daoluo Caudesi ay same time na nagsabi, hindi masyadong maganda. Hindi nito naabot ang ninanais na epekto. Kung hindi ka nakalunok ng kaunting enerhiyang abyssal dito, natatakot ako na tayo ay lugi pa rin sa pagkakataong ito. Tingnan mo. Sa oras na ito, malinaw na nakikita ng lahat ng long-range reconnaissance soul guide ang sitwasyon sa Abyss Channel. Ang malaking purple-black light shield ay bumalot sa buong Abyss Army, at ang paputok na kapangyarihan ng 10 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay naubos na, ngunit ang madugong River God Killing Array ay naroon pa rin, at walang palatandaan ng pinsala. Ang hindi mabilang na abyssal na nilalang ay patuloy na nagmamadaling lumabas mula sa Abyss Channel na parang isang blowout, na ginagawang siksikan, hindi nakakatakot ang mga nilalang sa abyssal na nasa Blood River God Killing Array. Tumigil na ang artillery. Matapos matuklasan na ang pambobomba ng 10 na antas na fixed-mounted soul-guided shell ay hindi wasto, ang command headquarters ay naglabas ng utos na itigil ang pag-atake. Kahit na ang pinagsamang pambobomba ng 10 na antas na fixed-mounted soul-guided artillery shell ay hindi epektibo, at ang ordinaryong artillery bombardment ay isang pag-aaksaya lamang ng mga bala. Ang kabuuang pagkakasala ay kailangang itigil dahil dito. Ngayon mo lang sinabi na pinapatay ng Blood River ang mga Diyos. Biglang tanong ni Amorous Daoluo Zhangzin. Tumango si Tang Wulan, oo. Narinig mo na ba? Sumimangot si Zhangzin, at biglang nagpakita ng matinding galit ang kanyang mga mata, baliw, mga baliw na ito. Hindi nakakagulat na kailangan nilang pumatay ng napakaraming tao at gumawa ng napakaraming pagpatay. Ito ay para dito. Maging si Ruthless Daoluo Caudesi ay medyo nagulat sa oras na ito, ano ang sinasabi mo? Ano ang sitwasyon? Huminga ng malalim si Zhangzin, pinatahimik ang kanyang kalooban, at sinabi sa malalim na boses, nakakita ako ng ilang masasamang pamamaraan ng mga makina sa isang sinaunang aklat. Iyon ay isang sirangmana ng Evil Spirit Master. Kabilang sa mga ito, ang huling bahagi ay naitala. Mayroon akong ilang balita tungkol sa Blood River na pumapatay sa hanay ng mga Diyos. Bagamat ito ay hindi kumpleto, ang natitirang bahagi ay nagpapalinaw ng saligan nito. Libu-libong tao ang nagbabayad ng serbisyo sa pag-alaala. Sa puntong ito, napapikit siya sa sakit. Libu-libong tao ang nagbabayad ng serbisyong pang-alaala. Gulat na sabi ni Tang Wulan. Tumango si Zhangzin, eksakto. Libu-libong tao ang nagbibigay-pugay sa kanila, 10,000 kaluluwa at dugo. Ito ang kinakailangan para sa madugong ilog upang patayin ang mga Diyos. Kailangan din ito ng napakalakas na Evil Spirit Master upang mamuno dito. Gumagamit ang formation ng isang espesyal na core magic formation upang pukawin ang sama ng loob ng mga kaluluwa. Ang mga dugong ito ay suportado, ginagawang enerhiya ang mga ito, at bumubuo ng mga hinanakit. Ang kaluluwa upang gabayan sila. Agad ding naintindihan ni Tang Wulan ang isang bagay, nanlaki ang kanyang mga mata, at sinabing, hindi ba ibig sabihin na Shrek City? Wala na siyang masabi. Ang orihinal na Shrek City ay ganap na sumabog, at milyon-milyong tao ang namatay. Noong panahong iyon, ang lahat ng ito ay ginawa ng banal na espiritu. Ang milyon-milyong buhay na kaluluwang iyon ay hinuberen nila ng ganito, at itinurok sa ilog ng dugo ng pagbuo ng pagpatay sa Diyos. Hindi lang iyon, pati na rin ang sakuna sa Tiandao City. Ito ang mga lungsod na may pinakamakapal na populasyon sa mainland. Ang mga masasamang espiritu na ito ay talagang ginamit ang lahat ng ito upang magdala ng mga sakuna. Pagkatapos ay nag-ipon ng 10-10 milyong mga kaluluwa upang makumplito ang malaking pormasayon na ito.
Sa simula, inakala ni Tang Wulan na ang Blood River Killing God Formation ay nilikha ng Abyss Plane, ngunit hindi niya inaasahan na magmumula ito sa Holy Spirit Sect. Maraming eksperto sa Tang Sect at Shrek Academy ang namula lahat. Sa Bloody God Killing Array na ito, hindi ko alam kung ilang buhay ang nagmula sa orihinal na Shrek City. Paanong hindi nito gagawing masakit ang kanilang panloob na distansya? Asshole, asshole. Galit na sambat ng isang room, hindi talaga sila karapat-dapat na maging tao. Naikuyong ni Tang Wulan ang kanyang mga kamao, sumimangot, at nagtanong sa malalim na boses, "Nyansaya." Bilang karagdagan sa depensa, ano ang epekto ng Blood River Killing God Array na ito? Sinabi ni Zhang Xin, "Lunukan ang kaluluwa. Hanggat may buhay na katawan na namamatay, ang kaluluwa ay lalamunan at lalakas kaagad. Hanggang sa ang malaking porma sayon ay hindi makayanan. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng ilog ng dugo na pumatay sa mga Diyos ay ang salitang pagpatay sa mga Diyos. Ang pinuno ng malaking porma sayon ay itinaas sa antas ng mga Diyos, kung hindi ako nagkakamali, ang host ng porma sayon ay ang demonyong emperador na itinuro ng banal na espiritu. Oo. Paanong hindi naruroon ang Demon Sovereign dahil sa napakalaking bagay sa Abyss Plane? Gayunpaman, ang kanyang Blood River God Killing Array ay inilunsad sa Abyss Channel, at maaari lamang nitong saklawin ang hanay na ito, kaya maaari lamang itong maging defensive. Hindi namin maiwasan, ano ang magagawa niya? May hinalang tanong ni A-Room. Mapait na ngumiti si Zhang Xin, "Masyado kang walang muwang." Matapos ganap na mabuo ang Blood River Killing God Formation, iisa lang ang tao sa formation na maaaring gumalaw. Sa makatuwid, ang susunod na haharapin natin ay magdala ng hukbo ng kalaliman sa atin. Ang buong Blood River na umaatake sa God Killing Array. Ang pinaka-nakakatakot ay kapag ang ating panig ay magdusa ng napakabibigat na casualty, ito ay maaaring bumangon ng napakabibigat na casualty, ito ay maaaring bumangon ng napakabibigat na casualty. Ang antas ng paninirang puri ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatay. Pagkarinig nito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Sakit na ng ulo ang isang Abyss Sage na hindi alam kung makakarating siya sa eroplano ng Daoluo, kasama pa ang isang demonyong emperador na malamang na gumamit ng mahusay na porma sayon para maging isang Diyos, paano niya ito lalabanan? Ulat. Mabilis na pumasok si Long Yuzo mula sa labas, at nang makita niya si Tang Wulan sa meeting room, lubos siyang napanatag. Pagkatapos tingnan siya, sinabi niya, iniimbitahan ng punong tanggapan si Tang Sect Master at Ruthless Daoluo Mian na bumaba para talakayin ang bagay na ito. Nagkatinginan sina Tang Wulan at Ruthless Daoluo Cao Dezi, at sabay silang may nahulaan sa kanilang mga puso. Ngunit hindi ito ang oras upang hulaan, at walang anumang pagkaantala, agad na umalis ang dalawa at dumating sa punong tanggapan. Sa oras na ito, solemn na ang utos ng F, at lahat ng nasa command center kung saan nagtipon ang mga bituin ay napaka-solemn na. Ang mapagpasyang labanan nakasisimula pa lang ngunit kailangang pansamantalang itigil dahil sa malakas na depensa ng kalaban. Ang defensive power ng Blood River God Killing Array ay talagang kamangha-mangha. Ang buong pambobomba ng 10 na antas na fixed-mounted soul-guided shell ay nabigong sumabog dito. Ang lakas ng pagsabog ng nakapirming nakamount na mga shell na ginagabayan ng kaluluwa ay hindi maaaring ipapatong. Masasabi lamang na nagbobomba sila mula sa iba't ibang mga anggulo habang nakakaapekto sa isang malaking array, ngunit hindi nila makakamit ang isa at isa ay katumbas ng dalawang penetration attack sa isang posisyon. At ang 9th level fixed-mounted soul-guided artillery shell ay isa ng pinakamakapangyarihang attack-type soul-guided weapon sa normal na pag-install ng Federal Army. Napakasama ng sitwasyon. Kung hindi ako nagkakamali, marahil ito ay isang napakasamang magic formation na tinatawag na Blood River God Killing Array. Mataimtim na sinabi ni Hanhai Daoluo Chen Xinji. Nang marinig ang pangalan ng mahusay na porma sayon na ito, alam ni Tang Wulan na ang mga general ay dapat na malinaw tungkol sa epekto at kapangyarihan ng madugong porma sayon na ito ng pagpatay sa Diyos. Oo naman, nagbigay si Chen Xinji ng detalyadong salaysay ng Blood River God Killing Array, na mas detalyado pa kaysa sa sentimental na sinabi ni Daoluo Zhangzin. Lalong lalakas ang Blood River God Killing Array na ito habang lumalamon ito ng parami ng mga anyo ng buhay, at ibabalik ito sa taong nasa mata. Kung ang taong iyon ay ang Demon Emperor, na umaasa sa Blood River God Killing Array function, malaki ang posibilidad na magtagumpay ito sa paglikha ng mga Diyos. Kahit na hindi ito tunay na mga Diyos, ito ay halos isang pag-iral na maihahambing sa kasalukuyang mga Diyos. Sa puntong ito, ang ekspresyon ni Chen Xinji ay naging sobrang solemn na, at walang sinuman ang handang harapin ang gayong kaaway. Ang paglitaw ng sitwasyong ito ay nagpahirap din sa sitwasyon sa harap niya. Tumingin si Yu Guanzi sa lahat ng naruroon at bamantong hininga, sa hindi inaasahang pagkakataon, malayo pa rin sa malakas ang ating mga nakakasakit na sandata. Sinabi ni Yu Ian Daoluo Guanyo, paano kung subukan ng high-intensity heavy ion rays? Sinabi ni Yu Guanzi, pagkatapos ng maingat na mga kalkulasyon, ang mabibigat na sinag ng ion ay maaaring tumagos sa ilog ng dugo at pumatay sa hanay ng mga Diyos dahil sa kanilang partikularidad, at magdulot ng pinsala sa mga nilalang na nasa loob. Gayunpaman, ang mga ito ay nagdudulot lamang ng pinsala sa lokal at hindi pa rin masisira ang hanay.
Kailangan din nating ilabas ang mataas na intensity na heavy ion ray sa malapit na saklaw, at ang pangkalahatang pinsalang dulot ng malapit na saklaw. Ang 9th level fixed-mounted soul-guided shell ay sukdulan na ng isang normal na attack weapon. Sa makatuwid, kahit na ang federal na teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa ay sari-sari, hindi ito gaanong nakagawa ng pag-unlad sa nangungunang armas sa pag-atake. Ang pagbuo ng mga artillery shell na ginagabayan ng kaluluwa sa antas ng pagpatay sa Diyos ay orihinal na papunta sa direksyong ito, ngunit natigil ito ng maglaon dahil sa labis na pagkonsumo ng mga mapagkukunan. Ang ubod ng positibong mapagkukunan ng sirkulasyon ng mga monomer ay ang tamang direksyon para sa pananaliksik, ngunit ang pagkonsumo ng mga bihirang metal ay masyadong malaki. Kahit na ang buong Tang sect ay ginamit lamang ito upang lumikha ng isang set ng God-level mechas. Habang nagsasalita si Yu Guanzi, nabaling ang kanyang mga mata kay Tang Wulan, maliban na lang kung mayroon kang mas malakas na soul guidance device, posibleng makalusot sa madugong ilog na ito ng porma sayo na pumapatay sa Diyos. At hindi pa ito dapat huli na. Nanatiling tahimik ang mukha ni Tang Wulan, ngunit naunawaan niya na tama ang kanyang naunang hula. Natatakot ako na tinawag ko ang sarili ko at si Ruthless Daoluo para dito. Hindi ba ang tinatawag na mas malakas na gabay ng kaluluwa ay tumutukoy sa walang hanggang langit? Sinubukan nila ang kanilang makakaya upang makuha ang walang hanggang kaharian, ngunit bilang isang estratehikong pag-iral, ang nakapirming naka-install na soul-guided artillery shell ng antas ng Killing Gods ay ang susi sa matatag na pag-unlad ng Tang Sect at Shrek Academy. Sa pamamagitan nito, hindi nang ahas ang Federation na gumawa ng anumang labis na aksyon laban sa dalawang pangunahing organisasyon. Sa pamamagitan nito, sapat na rin ito upang hadlangan ang spirit spread ng pagoda. Sa totoo lang, talagang ayaw ni Tang Wulan na kunin ang nakapirming install na soul-guided shell na ito sa antas ng pagpatay sa Diyos. Gayunpaman, kung hindi mo ito aalisin, paano masisira ang Blood River Kill the Gods formation? Napakahirap na masira ang nakakatakot na hanay na nabuo ng libu-libong tao bilang mga sakripisyo sa pamamagitan ng pag-asa sa individual na lakas. Nang hindi masyadong nag-iisip, tumingin si Tang Wulan sa walang awa na si Daoluo sa kabilang panig. Si Cao Dezi ay nakatingin din sa kanya. Nagtama ang dalawang mata. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga labi at dahan-daang tumango, magkakaroon. Ang mga sandata na sapat na makapangyarihan ay magkakaroon ng mga ito. Lumiwanag ang mga mata ni Yu Guanzi, at maging ang master ng spiritual pagoda ay natigilan sandali, pinapanood ang pagbabago ng tingin ni Tang Wulan. Alam ng lahat kung gaano kalaki ang kahulugan ng walang hanggang kaharian, at ang pagkakaroon ng gayong sandata ay halos katumbas ng walang kamatayang gintong medalya para sa isang organisasyon. Tinanong ni Chenggu Dongfeng ang kanyang sarili kung babaguhin niya ang kanyang sarili, malamang nagagamit siya ng iba't ibang dahilan para mag-prevaricate. Bagamat naisip din niya ito, palaging nagyayabang sina Tang Sect at Shrek, dapat pa rin silang lumabas. Ngunit hindi niya inaasahan na magagawa ni Tang Wulan ang gayong mapagpasyang desisyon. Hindi man lang siya masyadong nagdalawang isip, at wala siyang sinabi gaya ng pagbabalik para pag-usapan ito. Pumayag na lang siya kaya diretsyo. Ito ay medyo hindi inaasahan. Matapos sabihin ni Tang Wulan ang mga salitang ito, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi gaanong nagbago. Hindi siya maaaring mag-alinlangan, hindi sa oras na ito. Ang isang sandali ng pag-aalinlangan ay maaaring magdulot ng mas maraming casualty, at ito ay magbibigay sa kalaliman ng eroplano at ng banal na espiritu ng pagkakataon na salakayin ang loob ng mainland. Sa oras na iyon, ang mga nilalang ay mapapawi, at siya na mag-alinlangan sa isang sandali ay maaaring maging isang makasalanan ng buong kontinente. Marahil ang Eternal Heavenly Kingdom, isang nakapirming nakamount na soul-guided shell sa antas ng pagpatay sa Diyos, ay angkop din para sa pagharap sa Holy Spirit cult at sa Abyss Plane. Sa makatuwid, hindi siya masyadong nag-isip, at sa wakas ay sumang-ayon. Sa pagpunta rito, pinag-isipan na niyang mabuti kung ano ang kanyang gagawin kapag nag-request ang Federation. Kung walang ilog ng dugo na pumapatay sa pagbuo ng mga Diyos, syempre iiwas niya ang kanyang mga dahilan, ngunit sa pagharap sa nakakatakot na pagtatanggol na ito na kahit 10 na antas na fixed-installed soul-guided shell ay maaaring harangan, wala siyang pagkakataong patawarin siya. Marahil ang walang hanggang kaharian lamang ang makakasira sa ilog ng dugo na ito ng pagbuo ng pagpatay sa Diyos. Tumingin si Cao Dezi kay Tang Wulan at dahan-daang tumango. Syempre sobrang labag din siya sa walang hanggang langit. Ngunit ngayon, mayroon pa bang ibang paraan maliban sa pag-alis nito? Hindi naman. Hindi man lang ngayon. Ang Tang Sect at Shrek ay may kanya-kanyang prinsipyo. Hindi sila mga tore ng espiritu, at hindi sila maaaring maging makasarili. Hindi mo maiisip ang sarili mo. Isa pa, kakabit ba si Mao kung hindi niya iligtas ang kanyang balat? Kung wala ang Federation at kung wala ang mainland, ano ang ibig sabihin na umiiral pa rin ang Tang Sect at Shrek? Puno ng pananabik ang mga mata ni Yu Guanzi, maging si Hanhai Daoluo Chen Xinji sa tabi niya. Mabuti, mabuti, mabuti. Hindi sinasadyang sinabi ni Yu Guanzi ng tatlong magkakasunod na magagandang salita. Ang usapin ng Eternal Heaven sa mga kamay ng Tang Sect at Shrek Academy ay hindi maaaring ilagay sa maliwanag na bahagi, kaya't maaari lamang niya itong ituro ng malabo noon. Sa kanyang opinyon, kahit na ano, ang mga tao ay kailangang bumalik at talakayin ito.
Pero sa totoo lang hindi. Ito ang Tang Sect at Shrek Academy. 20,000 taon ng pamana, nakatayo sa itaas ng katarungan at moralidad. Mabilis na natapos ang susunod na combat meeting, at pinanatili ni Yu Guanzi at Chen Xinji sina Tang Wulan at Cao Dezi. Ang lahat ng mga opisyal ng kawani at iba pang mga tauhan ay ipinadala, na naiwan lamang ang 4 sa kanila sa buong command post. Nagkatinginan sina Chen Xinji at Yu Guanzi. Biglang tumangala ang dalawang general at nagbigay ng saludo ng militar sa direksyon ni Tang Wulan at Cao Dezi. Salamat, salamat. Ang mga emosyon ni Yu Guanzi ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkawala ng kontrol. Bilang isang tunay na senior sa militar, alam niya ang kahulugan ng walang hanggang langit na pinakamahusay. Bumantong hininga si Tang Wulan, at sinabing, ito ang dapat nating gawin. Sa harap ng malaking tama at mali, ang interes ng sinumang individual o individual na grupo ay dapat magbigay daan. Hindi na kailangang gawin ito ng dalawang general. Magmamadali akong bumalik sa Shrek Academy, sa isang araw, tiyak na ibabalik ito. Sinabi ni Yu Guanzi, huwag kang magsabi ng iba pang magagalang na salita. Mula ngayon, ang Tang Sect at Shrek ay magiging kapaki-pakinabang sa akin ng personal at sa ating pamilya, mangyaring huwag mag-atubiling banggitin sila. Ang Central Army Corps, mula sa sandaling ito, ay magiging iyong mga tagahanga. Bilang isa sa 3 malalaking boss sa militar, nasabi niya ang mga ganoong bagay, na nagpakita na ng malaking bahagi ng suporta ng militar para sa Tang Sect at Shrek Academy. Iyan ang gusto kong sabihin. Huminga ng malalim si Chen Xinji at tumingin sa mga mata ni Tang Wulan na puno ng paghanga. Hindi maling tao ang pinili ni Yun Ming. Matandang Kao, mas tama ka. Naiinggit talaga ako sa iyo, may mga taong nagtagumpay. Ang Poseidon Legion at ang Temple of War ay mga tagahanga din ng Tang Sect at Shrek. Gaano man kalalim ang kanyang nararamdaman para kay Long Yeyu noon, siya ay isang personal na tulong lamang sa Shrek at Tang Sect, at walang kinalaman sa kapangyarihan na kanyang kinakatawan. At sa sandaling ito, nang ang Tang Sect at Shrek Academy ay handang kunin ang walang hanggang langit upang labanan ang makapangyarihang kaaway, ang isang ito ay tunay na kakampi. Sa 3 pinuno ng militar, 2 na ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa Tang Sect at Shrek Academy. Ito ay hindi kailanman nangyari sa kasaysayan pagkatapos ng pagbuo ng Daoluo Federation. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, gagawa muna ako ng isang hakbang. Kailangan kong problemahin kayong lahat upang labanan ang makapangyarihang mga kaaway, at huwag hayaang sumalakay ang dugo ng God-killing array. Tumango si Chen Xinji at sinabing, huwag kang mag-alala tungkol dito. Bagamat hindi sapat ang ating artillery fire para masira ito, maaari pa rin itong mablock. Ang susunod na bagay ay makipaglaban para sa pagkonsumo. Ang dahilan kung bakit ang Blood River of the Gods ay pumapatay sa depensa ay napakalakas. Natatakot ako na maraming malalim na nakaugat na malakas sa likod, kaya't maaaring hindi tayo makakalaban para sa pundasyon, ngunit sa maikling panahon ay walang mga problema. Okay, pagkatapos ay gagawa muna ako ng isang hakbang. Hindi nagpatagal si Tang Wulan, at ang berdeng gintong halo sa kanyang katawan ay pinakawalan, at ang kanyang buong katawan ay agad na naging berde at transparent. Ang mayamang hininga ng buhay ay namumulaklak palabas mula sa katawan, na nagbibigay sa mga tao ng kakaibang pakiramdam ng hininga ng buhay. Tila naging buhay ang lahat sa paligid nito, at hindi napigilan ni Chen Xinji at Yu Guanzi na magpakita ng pagkagulat. Siyempre alam nila na may kakaibang bagay sina Shrek at Tang Sect. Nagulat din sila sa nakaraang eksena ni Tang Wulan na nagteleport ng patayo at malayang sa larangan ng digmaan. Ngunit ito ang unang pagkakataon na ako ay malapit na makipag-ugnay at naramdaman ito. Ito ba ang antas ng hininga ng buhay na maaaring maabot ng mga tao? Nang hindi na sila naghihintay na mag-isip pa, ang berdeng ilaw ay kumislap, at si Tang Wulan ay nawala sa hangin. Pag-usapan natin ang susunod na plano ng labanan. Bago masira ang Blood River Killing the Gods array, natatakot ako na magkakaroon lang tayo ng solidong depensa. Shrek Academy, Poseidon Lake. Isang mainit na pakiramdam ang lumitaw sa paligid ng katawan ni Tang Wulan halos kaagad. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nasa ilalim na siya ng tubig. Ang isang light film ay natural na nabuo sa paligid ng katawan upang harangan ang pagpasok ng tubig sa lawa. Kapag siya ay nasa tubig, natural na mayroon siyang malakas na pakiramdam ng intimacy. Nasa harapan namin ang sinaunang puno ng buhay. Ngunit nang makita niya ang sinaunang puno ng buhay sa oras na ito, hindi niya maiwasang magulat. Kung ikukumpara noong umalis sila, medyo nagbago ang sinaunang puno ng buhay sa harapan nila. Bagamat nasa ilalim ito ng tubig, malinaw pa rin ang nakikita ni Tang Wulan. Sa orihinal, ang puno ng sinaunang puno ng buhay ay hindi gaanong naiiba sa ordinaryong puno, ngunit ang lakas ng hininga ng buhay na lumabas mula dito ay iba. Ngunit kung titingnan ito ngayon, mayroong isang husay na pagkakaiba sa sinaunang puno ng buhay. Ang malaking sinaunang puno ng buhay mismo ay nagsimulang maglabas ng malabong gintong halo. Ang ginintoang halo ay tulad ng asensya, na nagiging isang mayamang hininga sa buhay at nakakaapekto sa katawan ni Tang Wulan, na nagpaparamdam sa kanya ng init sa buong katawan. Maging ang nakapalibot na tubig sa lawa ay ginawang asul na ginto.
Ang sinaunang puno ng buhay ay naging mas malaki pa. Pagtingin sa itaas, ang canopy ng puno ay malapit sa ibabaw ng lawa. At ang mga dahon sa canopy ay nagsimulang maglabas ng ginintoang halo, at maging ang ilan sa mga ugat ng dahon ay tila nagiging ginto. Bilang anak ng kalikasan, nadama ni Tang Wulan ang pinakamalalim. Ang kanyang unang reaksyon ay ang sinaunang puno ng buhay ay mag-evolve. Oo, ito ay dapat na isang tanda ng ebolusyon. Sa sobrang tuwa, agad na naramdaman ni Tang Wulan ang kanyang isip, at kasabay nito ay nagpadala ng aura ng pagtatanong sa sinaunang puno ng buhay. Hindi nagtagal, nagbigay ng feedback ang sinaunang puno ng buhay, at medyo malabo ang feedback. Tila hindi masyadong malinaw ang mentalidad nito ngayon. Ngunit malinaw nitong sinabi kay Tang Wulan na ito ay talagang umuunlad, at kapag ang lahat ng mga dahon ay naging ginto, ang ebolusyon nito ay matatapos. End of this chapter.